Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1531 susunod. 1531. Nang marinig ito ni Elder Liao, sumimangot siya at sinabing, nasaan ang paglabag? Ang talakayang ito sa Tianqi tungkol sa mga espada ay tungkol sa swordsmanship. Ginamit niya ang kanyang mga paa at kamay sa dalawang labanang ito, kaya hindi siya nagsasalita tungkol sa mga espada. Sigaw ni Qi Bin. Daan. Nang hindi na hinintay na magsalita si Elder Liao, tumawa at tumawa si Ye Fan. Ang basura ay basura, maaari ka pang magsabi ng mga katangahang pangungusap. Ang young master na ito ay hindi na kailangan pang gumamit ng espada para harapin ka. Karapat-dapat ka rin sa young master na ito. Espada. At saka, ngayon lang sinabi ni Elder Liao ang mga patakaran, aling tuntunin ang nagsasabing bawal talunin ang kalaban gamit ang mga kamao at paa. Tumanggo si Elder Liao, ang protesta ay hindi wasto, ang tagumpay ni Leng Xingchen ay walang problema. Agad na namula si Qi Bin at tinitigan si Ye Fan na may pulang mata. Masyadong tamad si Ye Fan para pansinin ito. Kung ito ay hindi kailangan, hindi siya gagamit ng espada. Nag-isip din ang dahilan kung bakit niya nalutas ang labanan sa paraang ito. Sa sinaunang mundo ng mga engkanto, maaari siyang makatagpo ng panganib anumang oras, kaya mas mapoprotektahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang tunay na lakas. Kahit na hindi siya magkawatak-watek, ang kanyang mainit na katawan, ang kanyang sinaunang martial arts techniques, ang kanyang hindi mapapantayang karanasan sa pakikipaglaban, at ang kanyang sinaunang swordsmanship ay sapat na para ganap na abusuhin ng human pill cultivator. Kahit na ito ay Earth Core cultivation base, magagamit pa rin ni Ye Fan ang kanyang kakayahan para manalo basta't iniiwasan niya ang pag-atake ng kalaban at hindi binibigyan ng pagkakataon ang kalaban na mag-counterattack. Ito ay walang iba kundi ang true essence ng Earth Pill cultivators, na mas makapangyarihan, at mas madaling masaktan ng kanilang true essence nang hindi nabubulok. Sa madaling salita, sa mga mata ni Ye Fan, bagamat ang grupong ito ng mga tao ay may sapat na armas, wala silang kakayahan na gamitin ang mga ito. Para siyang sundalong matigas ang ulo, may hawak na baril, kaharap ang grupo ng mga recruit na walang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Bagamat ang mga sandata na ginagamit ng lahat ay pare-parehong malakas, kayang tamaan ni Ye Fan ang kalaban sa bilis, husay, at iba't ibang pamamaraan. Ang kalaban ay may parehong sandata, ngunit hindi niya kayang saktan si Ye Fan. Sa makatuwid, sa oras na ito Ye Fan, bagamat ganap niyang malulutas ang 40 o higit pang mga disipulo sa isang iglap, hindi rin niya magagawa iyon. Dahil kapag ito ay masyadong malakas, madali itong makaakit ng hinala ng ulo at ng mga matatanda, at maging ang nagtatag ng bundok. Gusto pa rin ni Ye Fan na kontrolin ito sa loob ng medyo makatwirang saklaw. Hanggat maaari siyang manalo, halos tapos na siya. Matapos madala ang walang malay na si Song Kaiang, si Qi Bin, na hindi nakapagpigil ng mahabang panahon, sa wakas ay lumipad sa ring. Sayang, pabaya si Junior Brother Song ngayon lang, sa pagkakataong ito hindi mo magagamit ang bulgar at kasuklam-suklam na paraan para manalo. Sabi ni Qi Bin, direktang dinadala ang kanyang tunay na diwa, at patuloy na winuwagayway ang kanyang lakas ng espada patungo kay Ye Fan. Turkiyin Sword Qi. Isa-isa, ang itim at asul na espada Qi, na may mga hibla ng lamig na nakakasira ng buto, kapag nahawakan, ang malamig na enerhiya ay papasok sa katawan, na nagiging sanhi ng katawan upang maging matigas at hindi makagalaw. Sa mga aral na natutunan mula sa nakaraan, alam din ni Qi Bin na mabilis ang paggalaw ni Ye Fan, kaya hindi lang niya pinrotektahan ang kanyang katawan gamit ang kanyang tunay na diwa, ngunit umatake din siya sa malawak na hanay, upang hindi bigyan ng pagkakataon si Ye Fan na lapitan siya. Sa ika-9 na antas ng pagtatayo ng pundasyon, hanggat tinamaan ka ng lakas ng espada, hindi mo ito kakayanin. Para sa isang oras, ang arena ay puno ng malamig na hangin, at ang yellow-asul na enerhiya ng espada ay nakakalat sa lahat ng dako, ito ay nakasisilaw. Si Ye Fan ay patuloy na umiiwas sa arena, iniiwasan ang Sword Qi, kahit na magwatak-watak siya, hindi niya basta-basta magagamit ang kanyang katawan para kunin ang napakalakas na Sword Qi, hindi banggitin na hindi siya naghiwa-hiwalay. Sa kabutihang palad, ang Qi Bin na ito ay hindi naiintindihan ang layunin ng espada, kaya ang mga trick ay hindi masyadong komplikado, at ang kapangyarihan ay limitado sa kanyang paglilinang. Nang makitang hindi na-resolve ni Ye Fan ang labanan ng mabilis sa pagkakataong ito, lahat ay pagod at nagtago, iniisip na si Qi Bin ang may ganap na kapangyarihan, at sa wakas ay naramdaman na ang lahat ay normal. Tulad ng inaasahan kay Senior Brother Qi. Sa sandaling umakyat siya, pinigilan niya ang basurang ito hanggang sa puntong hindi na siya makahinga. Haha, tingnan natin kung paano siya nanlaloko ngayon, pabaya ang dalawang Senior Brothers kanina lang. Ito ang kanyang tunay na pagkatao. Ang lakas ay nahayag. Pero huwag mo nang pag-usapan, ang bilis niyang magtago, haha, natatakot ako na nagsasanay siya kung paano tumakas sa loob ng maraming taon. Haha, sa kabilang bahagi ng Tianqi, ang ulo at ang mga matatanda ay dulang din, iniisip kung sila ay matangkad ngayon. Tingnan mo itong malamig na bituin.
Muling kinabahan si Leng Yu at ang kanyang asawa, at hindi nila matiis na imulat ang kanilang mga mata, sa takot na baka masugitan bigla ang kanilang anak. Mahigpit na kinuyam ni Nayan Rujao ang kanyang palda at tinitigan ng mabuti, ngunit ang lamig sa entablado ay naging mas malamig, at si Yefan ay gumagalaw ng napakabilis na halos hindi na siya makakita ng malinaw. Basura! Tatakbo ka na lang ba ng ganito? Haha! Katulad mo lang kanina, gamit ang kamay at paa mo. Kampante namang tumawa si Chibin. Natagpuan ni Yefan sa oras na ito na talagang hindi siya makahanap ng magandang anggulo na malapitan. Tila sa ganoong estado, hindi siya maaaring manalo, at kailangan niyang pagbutihin ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Gusto lang makita ng young master na ito, kung gaano kakalakas sumigaw, gaano kabigat, at ngayon parang ganyan ka lang. Mapanghamak na sabi ni Yefan, winuwagayway ang bakal na espadang kawayan sa kanyang kamay, isang malamig na liwanag ang nananatili sa paligid. Ang cultivation technique na ginamit niya sa oras na ito ay ang Thousand Miles of Cold Light Art of Cold Light Sect. Kasabay nito, tahimik niyang tinipon ang kapangyarihan ng langit at lupa at itinaas ang kapangyarihan ng Sword Chi sa Realm of Earth Core. Upang harapin ang ganitong uri ng kalaban, hindi kailangang gamitin ni Yefan ang walang kapantay na layunin ng espada ng antas ng emperador, at ang layunin ng espada ng antas ng emperador ay natatakot na kapag ginamit ito, magdulot ito ng kaguluhan. Kaya naman, ordinaryong sword energy lang ang kailangan niya. Sayang lang at hindi pa nakakarating sa Earth Core ang kanyang internal strength cultivation base, kung hindi, maaari itong ilabas ng direkta, at hindi na kailangang gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa upang magpanggap na tunay na asensya. Ito ay eksaktong parehong paraan ng pakikipaglaban na ginamit ni Yefan bago niya napagtanto ang wuswang sword intent. Ang layunin ni Yefan ay hindi gamitin ang kanyang cultivation para madaig ang kalaban. Kailangan lang niyang magkaroon ng parehong sword chi na makakabawi sa sword chi ng kalaban. Tama na. Oh! Sa wakas ay gagamit ka na ng espada. May pagkakaiba ba ang iyong cultivation base kung gagamit ka ng espada o hindi? Napangiti si Chibi ng sarkastikong at direktang iwinagayway ang ilang maputik na sword chi kay Yefan, tulad ng isang dosenang ice thorns, na humaharang sa mga butas mula sa iba't ibang anggulo patungo kay Yefan. Hindi umiwas si Yefan sa pagkakataong ito. Ayon sa Little Cold Swordsmanship ng hangwangman sa kanyang memorya, isinama niya ang kanyang sinaunang swordsmanship, at lumakad patungo sa mga ice thorns na ito na parang isang masayang paglalakad, itinaas ang kanyang espada. Keng 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 keng. Gitling. Tatlong malulutong na tunog, ang paparating na tatlong sword chi, lahat ay hinarang ni Yefan. Si Chibin at ang lahat ng taong nanunood ng labanan ay nakatutok ang kanilang mga mata. Kinikilala ng lahat sa Hanguang sect ang sword move ni Yefan Shi, ngunit ang problema ay kakaiba talaga ito. Tapos, iyan ang swordsmanship ni Xiaohan. Ginagamit ng mga nagsisimulang disipulo. Ang pinakamababang antas ng espada. Ji Jiusheng, paano mahahadlangan ng kanyang sword chi ang sword chi ni Senior Brother Chibin? Ang lahat ng mga alagad ay natigilan at hindi maintindihan ang nangyari. Natural, hindi nila akalain na ang entry-level na swordsmanship na itinuring nilang basura ay talagang ang pangunahing swordsmanship ng totoong Cold Light Sect sa pananaw ni Yefan. Ang Xiaohan swordsmanship ay ang pinakamalapit sa pinanggalingan ng swordsmanship, iyon ay, ang swordsmanship na pinakakatulad sa sinaunang swordsmanship. Ang ganitong uri ng swordsmanship ay dapat na natural na umunlad daan-daang libong taon na ang nakalilipas nang ang mga ninuno ay nakikipaglaban sa mga hayop at nakikipaglaban sa kalangitan. Bagamat mukhang magaspang, ito ay isang pagbabalik sa mga pangunahing kaalaman, kaya pagkatapos isama ni Yefan ang mga detalye ng sinaunang espadahan, ginawa niya ang Xiaohan na espada sa halos walang kamali-mali na espada. Siyempre, ang mga taong ito mula sa Cold Light Sect na may mababang kendo cultivation ay hindi makikita ang swordsmanship ni Yefan, at nasaan ang misteryo. Maging ang sect leader na si Han Hui, ang Great Elder, at ang iba pa ay lahat ay nag-concentrate at nagmamasid ng mabuti, ngunit hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ang mga taong ito ay halos nakalimutan ng Xiaohan na espada. Ito ang eskrimidor na ginawa nila noong mga bata pa sila. Sino ang makakaalala at magsasagawa ng panimulang espadang ito pagkatapos ng libu-libong taong gulang? Natigilan din si Chibin saglit, at nang mag-react siya, nalaman niyang nakalayo si Yefan, at malapit na siya. Hindi maganda. Nagmamadaling kinuha ni Chibin ang body protection essence, at sabay na itinapon ang bakal na kawayan na espada sa kanyang kamay, at ang bamboo sword ay biglang nagdala ng matalim na asul na liwanag. Hanguang Yu Jianshu. Go! Walang ekspresyon ang mukha ni Yefan, at sigurado, ang mga tao sa sinaunang mundo ng engkanto ay may napakahirap na karanasan sa pakikipaglaban. Kung ito ay isang eskrimidor sa ibabaw, sa oras na ito, ang kaaway ay wala pang 10 metro ang layo, at tiyak na hahawakan niya ang espada upang matiyak na ang espada ay nasa kanyang kamay sa lahat ng oras, at ang unang depensa at pag-atake ay ginagarantiyahan. Gayunpaman, ang Chibin na ito ay talagang piniling gumamit ng swordsmanship para subukang pilitin siyang bumalik. Si Yefan ay gumawa ng direktang pagbabago sa bilis, una ay bumagal, at pagkatapos ay nakita ang espada sa harap niya, ito ay isang mabilis na pagbabago ng direksyon.
Kinokontrol ni Chi-bin si Feijian, iniisip na sasaksakin niya si Ye-fan, ngunit nalaman niyang biglang nagbago ang bilis ni Ye-fan, na ikinabigla niya. Katulad ng pakikipaglaro sa mga bata, madaling lumapit si Ye-fan. Pinanood ni Chi-bin si Ye-fan na lumapit, at sa pagmamadali, hindi niya nakontrol ang lumilipad na espada. Ngunit binaliwala lang ni Ye-fan ang makapangyarihang sword energy na ito, si Xiao Han Janfa ay nag-iwas ng dalawang espada, at pagkatapos ng isa pang dash forward, ang espada ay tumagos sa totoong essential ng kalaban at itinulak ang espada sa lalamunan ni Chi-bin dito. Namumula ang mukha ni Chi-bin, at sa gulat, iminulat niya ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala, at tumingin kay Ye-fan nang hindi sinasadya. Paano? Ganito? Paano ito posible? Pinilit ni Ye-fan ang kanyang dila, hindi ka ba umaamin ng pagkatalo? Sayang. Sa lakas mo, sulit bang hilingin sa young master na ito na hiramin ang iyong Hongwang Stone para bumili ng flying sword? Ang mukha ni Chi-bin ay naging pula at puti, ganap na inis at naging galit, umuungal at tumalikod, at pagkatapos ay sinuntok si Ye-fan. Sinipa ni Ye-fan ang lifeline ni Chi-bin ng isang mabilis na sipa. Oh, gatlang M. Namuti sa sakit ang mga mata ni Chi-bin, at bumagsak siya sa lupa, napahawak doon sa sakit, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Bumaling si Ye-fan, tinapik ni Zujan ang balikat, at muling sumigaw, alisin mo, sa susunod. Kabanata 1532. Lahat ng tao sa lawa ng Tianqi noong 1532. Maaari lamang manood habang si Chi-bin, na hindi na makatayo mag-isa, ay binuhat pababa ng entablado ng dalawang disipulo. Napaluha si Chi-bin dahil sa sakit, at nahihiya sa kamatayan. Paulit-ulit niya itong pinapagalitan dahil sa kakulaitan niya, pero nabugbog siya ng haltak sa bibig niya, kaya wala kahit katiting na init ng ulo. Paano pa niya may angat ang ulo niya sa pinto? Sa sandaling ito, napagtanto ng mga disipulo sa labas ng field na ang batang basurang ito ay tiyak na hindi nanalo sa kapalaran. Kahit na hindi ko maintindihan kung bakit ginagamit niya ang Xiaohan swordsmanship, o kung gaano siya kalakas sa laman, lahat ay hindi ng ahas na maliitin ang kasalukuyang Leng Xingchen. Hoy, itong batang ito, kanina pa ba niya tinatago ang lakas niya? Bilang isang ama, si Leng Yu, pagkatapos ng sorpresa, ay nagsimulang magmuni-muni. Nagniningning ang mukha ni Mo Xinzi, at sinabi niya, alam ko na ang mga bituin sa aming pamilya ay mga henyo. Paano natin masasabing mahuhulog siya kapag nahulog siya, at dapat ay lihim siyang naglilinang sa ating likuran? Nako! Kakaiba ang talino ni Kuya. Malinaw na ito ay ang swordsmanship ng ating Cold Light sect, ngunit tila hindi karaniwan. Ang mga mata ni Ning Feng ay komplikado at totoo. Bakit ba masyado kang nagmamalasakit? Si Xing Chen ang unang henyo ng Hanguang sect natin noon. Hindi ba normal para sa kanya na makaintindi ng napakatalino na swordsmanship? Pagmamalaki ni Mo Xinzi. Sa sandaling ito, tinitigan ni Nayan Rujao ang kanyang kasintahan ng may maningning na mga mata, ang ginhawa at paghanga sa kanyang mga mata ay hindi masabi. Matapos ang mahigit 100 taon na paghihintay, lagi kong pinapangarap na balang araw, muling makatindig ang lalaking mahal ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang dumating ang sandaling ito, ang sorpresang ibinigay sa kanya ng lalaki ay lampas sa kanyang imahinasyon. Si Ye-fan, na nasa entablado sa sandaling iyon, ay medyo nabalisa. Nalaman niyang walang sinuman sa mga alagad na ito ang umahan. Hoy! Susunod. Sino ang susunod? Si Ye-fan ay nababalisa, marami pa ring tao, napakabagal, hindi ba naantala siya sa pagkuha ng 2,000 bato? Si Elder Liao, ang tagapagpatupad ng batas, ay medyo hindi nasiyahan, at sinabing, sinong disipulo ang susunod na tatalakay sa eskrimidor? Umakyat ka kaagad. Ang isang grupo ng mga disipulo na nag-sign up para sa eskrima ay ang lahat ay patungo na ngayon, tingnan mo ako, makikita kita, walang sinuman ang manggahas na magsalita. Maging si Chi-bin, na nasa kaharian ng Earth Core, ay natalo. Karamihan sa kanila ay mahuhusay na dan, at ang mga mula sa panlabas na sekta ay ang ika-9 na antas ng pundasyon ng gusali. Hindi ba regalo din ito ng Hongwang Stone? Ang susi ay ang paraan ng pagkapanalo ni Ye-fan ay masyadong madali, hindi mabigat sa lahat, at hindi ibig sabihin na mapagod. Ang pag-iisip na mawala ng 2,000 bato kapag umakyat, ang mga alagad na nanghiram ng mga bato sa lahat ng dako at nangolekta ng 2,000 mga bato, ay nagsisi na sa kanilang mga bituka. Kung maibabalik ni Tianqi ang Hongwang Stone pagkatapos magsisi, ibabalik nila ang kanilang mga ulo at aalis ngayon. Napansin ni Han Yun Tao ang panghihinayang at pagkabalisa ng mga disipulo sa paligid niya, at tumingin kay Ye-fan, na may kalmadong mukha sa entablado, na may tame-time na ekspresyon. Ang isang grupo ng mga mahihina at walang kakayahan na mga bagay ay opportunistiko lamang, gumamit sila ng kaunting basic swordsmanship, at nahuli sila, at tinakot kanila ng ganito. Leng Xingchen, ngayon lang naging pabaya si Chi-bin, kasuklam-suklam mong tao, itinatago ang iyong tunay na paglilinang, ngayon ay ipapakita ko sa iyo na ang iyong figure ay isang tunay na eskrimidor. Hindi nagabalang magsalita si Ye-fan, at kinawit ang kanyang daliri, signal hanggang para magmadali. Lalong nena si Hanggang nang hinamak siya ng ganito.
Agad niyang ginamit ang kanyang tunay na enerhiya, at ang bakal na espadang kawayan sa kanyang kamay ay nagpalapat ng isang malalim na asol na layunin ng espada. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang sword intent ng lalaking ito ay dapat ang pinakamababang human level sword intent, ngunit hanggat ito ay sword intent, tiyak na mas mahirap itong harapin kaysa sa ordinaryong sword intent. Hindi lamang ang kapangyarihan ay naiiba, ngunit ang pagbabago ng mga katangian nito ay mayroon ding mga katangian ng cultivator ng espada. Basura, sa harap ng aking Ice Waterfall sword intent, mawawala ng kabuluhan ang maliliit mong pakulo sa pag-ukit ng mga insekto. Ngumisi si Hanggang, iwinagayway ang bakal na espadang kawayan sa kanyang kamay, at ang isang malaking bilang ng mga asol at puting espada na intensyon ay namuo sa kalangitan. Kaagad, sa sandaling bumagsak ang Hanggang sword, ang asul-puting malamig na yelo na layunin ng espada, tulad ng isang talon, ay bumagsak. Boom! Mabilis na gumalaw ang mga paa ni Ye Fan upang umiwas, ang talon na nabuo sa pamamagitan ng layunin ng espada, pagkatapos itong mahugasan sa lupa, kumalat, na nagdulot ng mga alon ng layunin ng espada. Hindi nakakagulat na ang sword intent ng taong ito ay tinatawag na Ice Waterfall. Talagang ginagawa nitong talon ang sword intent. Napakalaki ng kapangyarihan at saklaw nito, at dahil sa pagkakaiba ng taas ng talon, binibigyan ito ng sword intent ng epekto. Bagamat isa lamang itong layunin ng espada sa antas ng tao, hindi ito maaaring maliitin. Tinapakan ni Ye Fan ang kanyang mga paa, at ang kanyang katawan ay mabilis na gumalaw palapit sa Hanggang. Kung sword intent lang ang nahulog mula sa langit, basta makalapit siya, hindi niya ito magagawang saktan. Ngunit sa sandaling ito, ngumisi si Hanggang at mapanglait na sinabi, walang muwang. Bago siya tapos magsalita, iniwas ni Hanggang ang isang espada ng paalang kay Ye Fan. Boom! Isang ice waterfall ang hindi inaasahang lumitaw ng patagilid, patungo sa paparating na direksyon ni Ye Fan, direktang naapektuhan ito. Tulad ng isang napakalaking alon, lumitaw ito mula sa manipis na hangin, nilamon si Ye Fan. Malinaw na ito ay isang malaking ice waterfall swung flat, ngunit ito ay tulad ng pagbagsak patayo, at ito ay patuloy na bumilis sa epekto. Nontog ang ulo ni Ye Fan, at bigla siyang nagising. Minamaliit ko pa rin ang sword intent niya. Ang layunin ng ice waterfall sword ng taong ito ay hindi basta-bastang bumabagsak mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa pamamagitan ng kanyang sword intent, maaari niyang gayahin ang sword intent form ng waterfall impact mula sa anumang anggulo. Ibig sabihin, kung saang anggulo ang sword intent ay patuloy na inilalabas, ang acceleration at impact ng waterfall ay maipapakita ng perpekto. Nataman si Ye Fan ng malablush white sword intent na ito. Sa isang kisap mata, ang figure ni Ye Fan ay nahulog sa sword intent ng ice waterfall. Nagulat ang grupo ng mga alagad sa audience nang makita nila ang eksenang ito, at tuwang-tuwa sila. Sa pagkakataong ito, ang kasuklam-suklam na young master na ito ng pamilya Leng ay sa wakas ay natapos na. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang susunod na talakayan ng espada. Ang pinuno ng Han Hui at isang grupo ng mga matatanda ay sumimangot at nagsisi, tila si Leng Xingchen ay nagkataon lang talagang nanalo, at walang paraan upang makilala ang malakas na Hanggang. Gayunpaman, humanga na sila kay Leng Xingchen. Anak, asawa, kailan? Nakita ni Mo Xinzi at Nian Ruzhao na si Ye Fan ay malapit ng lumunin ng sword intent, sa sobrang takot nila ay napasigaw sila. Malinaw, sa paghusga mula sa lakas ng layunin ng espada, sinisikap ni Hanggang na ilabas ang kanyang lakas, ibig sabihin, ganap niyang kinumpiska ang kanyang lakas. Isang malapit na tawag. Sa sandaling naisip ng lahat na malapit ng matalo si Ye Fan, isang bakal na kawayan na espada, tulad ng isang nakasisilaw na gintong sinag, ang tumusok sa talon ng yelo at tumama sa lalamunan ni Hanggang. Ang talon ng yelo ay nawala, at ang lamig ay mahaba. Sa arena, bagamat ang mga damit ni Ye Fan ay na-stock na may maraming ice crystal at ang ilan ay nasira, siya ay tumayo ng buong pagmamalaki at hindi man lang nasugatan. Wow! Isang bulalas ang nanggaling sa gilid ni Tianchi. Iniunat din ni Sect Master Han Hui at ng Great Elder ang kanilang mga leeg, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Tiningnan ni Nian Ruzhao ang lalaking nakatayo sa entablado bilang kahangahangang parang Diyos ng digmaan, tinakpan ng kanyang mapupulang labi, ang kanyang mga mata ay puno ng saya at kalasinggan. Ito, paano ito posible? Sa ring, natigilan si Hanggang, para siyang multo, nanginginig na ang kamay niyang nakahawak sa espada. Tumingin si Ye Fan sa kanya ng walang laman, at nakaramdam ng kaunting buntong hininga sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, ngayon lamang, sa ilalim ng takip ng layunin ng espada, pumasok siya sa isang estado ng pagkawatak-watek. Sa sandaling nawasak, ang pisikal na fitness ni Ye Fan ay tumaas at bumuti sa lahat ng direksyon, sa wakas ay nakaharang sa antas ng tao na layunin ng espada ng lupain na ito. Gayunpaman, nagkaroon ng kaunting gasgas si Ye Fan sa kanyang katawan, ngunit dahil sa pagkakawatak-watek, mabilis siyang nakabawi at walang nakapansin. Ngayon na ang pagkawatak-watek ng unang layer ay hindi na gaanong magbabago sa hugis ng katawan, at ang ilusyonaryong mukha ay nakakatulong upang matakpan ang hininga, ito ay maginhawa para kay Ye Fan na palihim na pagbutihin ang kanyang lakas. Sino ang maliit na lansihin, at sino ang basura? Pabirong tanong ni Ye Fan.
Kabanata 1533 Guwapo. 1533. Namula si Hanggang, nakatingin sa lalaking pilit na kayang dalhin ang kanyang espada gamit ang kanyang katawan, nakaramdam siya ng isang uri ng kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Dangbang, nahulog sa lupa ang bakal na kawayan na espada, wala ng pusong lumaban pa si Hanggang, at ibinaba niya ang kanyang ulo at nalungkot na sinabi, natalo ako. Sa halip na ipahiya at sipain tulad ni Chibin ngayon lang, mas gugustuhin ni Hanggang na sumuko ng mag-isa kaysa magdusa ng higit na kahihiyan. Napapikit si Elder Liao, tumingin kay Ye Fan ng may paghanga, at sinabi, sa pagkakataong ito, si Leng Xingchen ang nanalo. Pasensya na. Hanggang, ano ba yan, discussion lang with the same family. You tried your best, junior brother Xingchen, pambihira talaga, pag natalo ka sa pagkakataong ito, kaya mo pang magsumikap in the future, tumawa si Han Yung Tao then, hipatid Hanggang's shoulder. Naantig si Hanggang, at pagkatapos ay sinampal ng malakas ang sarili, ayaw at naagrabyado, ang batang ito. Ay isang sekta. Lumalabas na siya ay nagpanggap na mahina, hindi nakakagulat na nang ahas siyang kontrahin si senior brother sa pagkakataong ito. Siyang Hanggang nakilala nilang lahat ang lakas ng basura ng pamilya Leng. Ang natitirang 40 o higit pang mga alagad ay na-demoralized na sa sukdulan. Isang grupo ng mga tao ang yumuko, at walang nang ahas na gumawa ng ingay. Susunod, ang mga alagad na nag-a-apply para sa teorya ng espada, ano ang pinagtatawanan mo? Hindi nasisiyahang tanong ni Elder Liao. Si Ye Fan ay naiinip din, tinuro ang grupo ng mga tao gamit ang kanyang espada at pinagalitan, mga bastos. Bilasan mo, o ipadala ang Hong Wangshi. Bilasan mo. Umalis ka dito. Yung mga nagpapanggap. Maging bingi at pipi dyan kapag ang Tianqiba ng Hanguang sect natin ay nagsasalita tungkol sa mga espada na larong pambata. Ito ang panuntunang itinakda ng nagtatag ng bundok, gusto mo bang hamakin ang nagtatag ng bundok? Ang ulo at ang mga matatanda ay hindi napigil ang umiyak at tumawa nang marinig nila ito. Malinaw na ito ang bata mismo ay pumikit sa mga alituntunin ng talakayan ng espada ni Tianqi, ngunit ngayon ay nangangaral siya sa ibang mga alagad. Namula ang isang grupo ng mga disipulo nang sabihin ito ni Ye Fan, at sila ay nagalit at naagrabyado. Hindi sila bobo. Maraming tao ang nakaalam na sila ay pinaglalaroan ng young master na ito. Ang taong ito ay halatang napakalakas, at kailangan niyang magpanggap na isang basurang material upang pasiglahin silang talakayin ang espada sa Tianqi, ngunit malinaw na hahanapin niya ang kanilang mga prehistoric na bato. Sa pagtatalo ng espada ng Tianqi na ito, kung tapos na ang lahat ng paghahambing, hindi ba kailangan niyang tanggapin ang halos 100,000 bato? Ito. Malapit na itong abutin ang pagnanakaw sa Zinlong Pavilion, tama ba? Nang makitang humihimok si Elder Liao, walang sinuman sa grupong ito ng mga disipulo ang gustong umakyat at mapahiya muli. Ang natitirang 4 na mga alagad sa labas ng sekta. Nagpalitan ng tingin, at isa sa kanila ang nanguna sa pagsigaw, Kuya Liao. Tayong 4, aminin ang pagkatalo. Inaamin nila ang pagkatalo ng walang kahihiyan. Inaasahan din ni Elder Liao na mangyayari ito, ngumuso siya, at sinabing, okay lang na aminin ang pagkatalo, ang Great Desolate Stone ay maaaring itago. Ilang mga panlabas na alagad ang nadurudge ng puso. Aabutin ng daan-daang taon upang mabayaran, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa pakikipaglaban sa isang walang kabuluhang labanan at mapahiya ng higit sa isang beses. Ang pag-akyat muli sa sandaling ito ay lampas lamang sa ating sariling kapangyarihan. Ang mga alagad ng panlabas na sekta ay nagretiro lahat, naiwan ang isang grupo ng mga disipulo ng panloob na sekta, na karamihan sa kanila ay nasa pangunahing kaharian ng tao. Tumingin sila sa akin, tumingin ako sa iyo, walang nang ahas na umakyat, ang pagtayo sa sandaling ito ay ganap na nakakahiya. Ako, aaminin ko rin ang pagkatalo. Sa wakas, isang inner disciple ang nagtaas ng kamay at mapait na bamantong hininga. Sa isang taong magsisimula, ang iba pa sa mga tao ay hindi masyadong nahihiya. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinili nilang lahat na sumuko sa espada. Tuwang-tuwa si Ye Fan, buti na lang, na unang naglaro ang pinakamalakas, kung hindi, talagang mahirap maglaro ng marami. Sa pagkakataong ito ay mabuti, sumuko na sila sa kanilang sarili, at hindi niya kailangang magtrabaho ng husto. Sa gilid ni Tianqi, ang pinunong si Han Hui at isang grupo ng matatanda ay umiling lahat at mapait na ngumiti. Inakala ng lahat na ang Tianqi sword discussion na ito ay matatapos ng napakabilis. Sino ang mag-aakala na ito ay magtatapos ng napakabilis, ngunit ang resulta ay ganap na sumisira sa kanilang mga inaasahan. Si Leng Xingchen, ang dati nang nahulog na henyo, ang basurang young master, ay ginamit ang kanyang hindi kapani-pani walang makapangyarihang katawan at tila low and melee swordsmanship upang talunin ang pinakamahusay sa 10 disipulo. Mayroong higit sa 40 elite na disipulo sa sekta, at hindi man lang sila nagkaroon ng lakas ng loob na labanan siya, at lahat sila ay piniling sumuko. Kuya, ang galing ng pamilya Leng mo, mukhang matagal mo nang pinagplanuhan. Sa loob ng maraming taon, hindi ba dapat naghihintay ka na lang na ayusin ang magandang palabas ngayon? Ito ay halos 100,000 bato, at ang upuang ito ay nanunood. Matako ako. Nakangiting sabi ni Han Hui kay Leng Dunlin sa gilid.
Hinaplos ni Elder Leng Dunglin ang kanyang balbas sa sandaling ito, na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Sandali, kailangan mong itanong ng mabuti, ano ang ginawa ng batang ito sa paglipas ng mga taon, at natutunan niya ang gayong kasanayan. Kakaiba, halatang hindi siya nakagawa ng elixir, ano ang dahilan para harangan nito ang Icefall Sword intent ng Han Gang? Umiling si Elder Han Chi sa pagkalito. Marahil may natutunan ka pang martial arts. Hulaan ng isa pang matanda. Kahit ano pa ang mangyari sa kanya, hanggat hindi siya sumusunod sa ilang baluktot at masasamang paraan, lalakas ang nag-iisang mga panla ng pamilya Leng, at wala itong magagawa sa atin. Pinsala sa malamig na liwanag. Ang pag-aambag sa aking hangguangman ay isang magandang bagay. Sabi ulit ng isang matanda. Ilan pang matatanda ay tumango rin. Kung talagang magiging henyo si Leng Xingchen noon, magandang balita yun para sa Hanguang sect. Sa arena, ibinato ni Ye Fan ang espadang kawayan pabalik kay Elder Liao, tumingin sa disipulo doon na may mapagmataas na mukha, at sinabing, isang grupo ng basura, karapat-dapat din ba sa aking Leng Xingchen na talakayin ang espada? Nakakatawa na maging masyadong makasarili. Matapos ang ilang mapanghamak na salita, bagamat namula ang grupo ng mga disipulo, sa pagkakataong ito, walang nang ahas na magsalita. Sa mata ng isang grupo ng mga tao, masayang bumalik si Ye Fan sa tabi ni Nayan Rujiao. Asawa. Gustong yakapin ni Nayan Rujiao ang lalaki sa publiko, ngunit dahil sa pagpipigil nito, masaya siyang hindi alam kung ano ang sasabihin. Nang makita ang taos puso at magiliw na kagalakan sa mga mata ng babae, alam ni Ye Fan na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, at nakangiting sinabi, "Guwapo ba ang iyong asawa?" Guwapo. Nagdududang tanong ni Nayan Rujiao, ano ang ibig mong sabihin ng guwapo? Naalala lang ni Ye Fan na walang ganoong konsepto dito, kaya bigla niyang sinabi. Oh, ito ay isang panguri sa isang sinaunang libro, ito ba ay napakagwapo at nabighani sa iyo? Oh, tila naiintindihan ni Nayan Rujiao ngunit hindi naiintindihan. Tumango, kumikinang ang kanyang matingkad na mga mata, namumugto ang kanyang mukha, tumango siya nang nakabusangot ang bibig at ngumiti, guwapo. Nang marinig ang malambot na, guwapo, ang puso ni Ye Fan ay nanigas, ang dalisay na mga mata ng babae kapag siya ay nagsalita, ay masyadong nakakabighani. Napangiti si Leng Yu, na lumapit, at ngumiti, mabahong bata, paano ka magyayabang ng ganito? Talagang natakot ang tatay ko at nanay mo. Itinatago mo pala sa amin, at sinabing, ano ang nangyayari? Oo, Xingchen, hindi man lang alam ni Wei Niyang na mayroon ka pa ring napakahusay na swordsmanship. Tumawa ng malakas si Mo Xinzi sa sandaling ito. Iyo talaga, Xingchen, na nakipaglaban para sa ating pamilya Leng, nakangitiring sabi ni Ning Feng. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, wala lang, ito ay ilang swordsmanship at cultivation method na pinag-iisipan ko tuwing weekdays. Nasabi ko na kanina, pero sinadya kong maging low-key noon, at ayokong umasa sa identity ko para isipin ng iba na kami na. Masyadong mayabang ang pamilya Leng, at sa pagkakataong ito ay wala na ring magawa. Oh, well, gusto kong makinig ng mabuti, anong uri ng cultivation method ang naisip mo? Dinala ng pinunong Han Wei ang isang grupo ng mga matatanda sa oras na ito, at sinabing may ngiti na hindi isang ngiti, Leng Xingchen, sundan kami pabalik sa Hanguang Hall at pag-usapan ang tungkol sa iyong paglilinang. Nagtataka ako, paano mo nabuo ang kasanayang ito? Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw, ngayon pa lang, sa katawang ito at sa pagiging espada ni Xiaohan, bakit mo natalo sina Chibin at Han Gang, kung gayon magdududa ako kung nagnanakaw ka sa ibang sekta, o isang uri ng demonyo. Ito ay paraan ng isang tagalabas. Kabanata 1534 na Square Dance. 1534. Master Mingjian. Paanong magnakaw si Xingchen ng iba pang mga kasanayan sa sekta? Hindi siya mahuhulog sa masamang paraan. Bagamat hindi pamilyar ang Xiaohan swordsmanship na ginamit niya ngayon, ito rin ang swordsmanship ng ating Hangguangman. Nagmamadaling pinalitan ni Leng Yu ang paliwanag ni Son. Oo, Sect Master, kahit na medyo nobela ang estilo ng paglalaro ni Xingchen, ginamit pa rin niya ang pamamaraan ng Hanguang sect natin. Nag-aalala ring sabi ni Mo Xinzi. Ngumiti si Han Hui at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala, naniniwala rin ang upuang ito na hindi gagamit ng anumang masamang salamangka si Leng Xingchen. Ngunit noong siya ay 30 taong gulang, siya ay nabigo upang bumuo ng isang elixir, at biglang pagkatapos ng higit sa 150 taon, siya muli upang magawang talunin ang mga alagad ng dalawang pangunahing kaharian sa isang hilera. Marahil maraming tao sa sekta, lalo na ang mga disipulong nawala ang lahat ng Hongwangshi, ay gustong malaman ang dahilan. Kung mayroon siyang kakaibang insight sa cultivation, maaari rin siyang magbahagi sa parehong sekta. Hindi ba't mas mabuting ibahagi, bilang isang inapo ng pamilya Leng ng pamilyang Kaishan, ay gumawa ng ilang kontribusyon sa Hanguang sect. Ang mga pangungusap na ito ay nagpatango sa maraming tao, at lahat ay gustong malaman kung anong uri ng pamamaraan ng paglilinang ang naging isang henyo. Matagal nang inaasahan ni Ye Fan na kapag natapos na ang talakayan ng espada, maraming tao ang magtatanong sa kanya, kaya hindi siya minamadali sa sandaling ito. Kung gusto ng ulo na makinig, natural na handa akong sabihin na ako, si Leng Xingchen, ang pinuno ng pamilya Leng. Young Master, kumilos ng matuwid, umupo ng matuwid,
walang dapat maglakas loob na sabihin. Okay. Gaya ng inaasahan sa inapo ng aking pamilya Leng, ang pinuno, sabay tayong bumalik sa Hanguang Palace. Nanlamig ang mukha ni Elder Leng Dunlin nang marinig niya ito. May ilaw dito, at ngumiti siya ng may malaking kasiyahan. Tumayo ang grupo at bumalik sa Hanguang Hall. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat sa Hanguangman, nakatayo si Ye Fan sa gitna ng bulwagan na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Leng Xingchen, sabihin mo sa akin, paano mo nagawang talunin sina Hangang at Chibin sa tulong ng ikasyam na antas ng pagtatayo ng pundasyon sa nakalipas na 150 taon? Tumingin sa kanya si Han Hui nang may malalim na mga mata, na parang nakikita ang loob. Kung hindi dahil sa katiyakan ni Jun Tian na hindi makikita ng Duo Tian Realm si Huanyan, iisipin ni Ye Fan na nakita siya ng matandang ito. Sabi ni Ye Fan na may habag, sa totoo lang, ayaw kong sabihin sa publiko ang sekreto ng aking paglilinang, kung tutuusin, iyon ang natutunan ko. Ngunit para magkaroon ng mas maraming disipulo at lumakas ang ating Hanguang sect, nagpa siya kong mag-ambag lumabas ka sa lihim na ito. Ang mga Hanguangman na naroroon ay lahat ay maasikaso, iniisip na ang batang ito ay talagang naiintindihan ng ilang espesyal na paraan ng paglilinang, at lahat ay tumanggi na ipaalam ang anumang mga detalye. Pagkatapos ng lahat, ito ay dapat na isang makapangyarihang paraan ng paglilinang upang payagan ang isang tao na may ikasyam na antas ng pagtatatag ng pundasyon na talunin ang kaharian ng Earth Core. Si Ye Fan ay mukhang matuwid at kahanga-hanga, iniunat ang apat na daliri, at sinabi, ang aking pamamaraan ay nahahati sa apat na hakbang. Ang buong proseso ay pinangalan ng Square Dance. Square Dance. Sumimangot si Han Hui, nalilito. Ang mga taong Hanguangmen na naruroon ay nagtinginan din sa isa't isa ng may pagkadismaya, hindi maipaliwanag. Sinabi ni Ye Fan na may seryosong tingin, ang pangalang ito ang nakuha ko sa aking panaginip. Palagi akong naniniwala na may espesyal na kahulugan dito, kaya ginamit ko ang pangalang ito sa lahat ng oras. Alam ko ito, ngunit hindi ko pa ito narinig sa plaza. Nag-isip si Han Hui. Saglit, at sinabing, bueno, hindi mahalaga kung ano ang tawag dito, gaano ba talaga ang ugali na ito? Seryoso, aniya, may apat na hakbang sa square dancing, 1, push up, 2, sit up, 3, squats, 4, gymnastics. Hindi ko talaga maintindihan. Napatingin din si Nayen Rujao sa asawa na may pagtataka. Hindi niya maiwasang magtaka, kailan ba sumayaw ang kanyang asawa o anong uri ng square dance? Itong push-up o isang bagay, at anong uri ng paglilinang ito? Sumimangot si Leng Dunlin at sinabing, nahihiya ako, maliban sa squat na ito, na malamang naiintindihan ko. Nabuhay ako ng higit sa 7,000 taon, at hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng 3 pa. Itinaklap ni Ye Fan ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, damn it. Elder, ipapakita ko ito para makita ng lahat. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga kamay sa lupa at ihiga ang kanyang katawan ng patag. Lahat, pakitingnan, ito ay isang push-up. Pagkatapos gawin ito ng ilang beses, Ye Fan bumagsak muli sa lupa, hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, at umupo. Ito ay isang sit-up. Nagunat siya pasulong, tumayo doon na may sprint, at nagsimulang maglupusay. Ito ay isang squat. Nang makita ang mga aksyon ni Ye Fan, daan-daang tao sa Hanguang sect ang natulala na. Ang ganitong uri ng nakakatawang aksyon, ay pagsasanay din. Matapos makumplito ang 3 demonstrasyon, same time na sinabi ni Ye Fan, ang huling gymnastics, ay ang pinakakomplikado. Mangyaring tingnan itong mabuti. Kailangan itong hatiin sa iba't ibang hakbang. Medyo naalala ni Ye Fan sa kanyang isipan. Pagkatapos niyang turuan ng mga bata na gumawa ng radio gymnastics sa Ivy Orphanage, nagsimula siyang sumigaw sa harap ng lahat at ginawa ito. Yung unang section, stretching. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Ang ikalawang quarter, pagpapalawak ng dibdib. 1, 2, 3, 4. Pagsipa. Galaw sa gilid ng katawan. Si Ye Fan ay sumigaw ng ritmo at natapos ang isang buong set ng radio gymnastics. Sa oras na ito, sa Hanguang Hall, maririnig ang mga karayom, at ang mukha ng lahat ay natatakpan ng salitang, natigilan. Same time na sinabi ni Ye Fan, lahat, sa nakalipas na 150 taon, nagtiyaga ako araw-araw, gumagawa ng 500 push-up, 500 sit-up, 500 squats, at sa wakas ay 10 gymnastics. Sa patuloy kong pagsasanay sa square dance na ito, natuklasan ko na kahit na hindi ako nakagawa ng elixir, patuloy akong lumalakas. Tulad ng para sa maliit na cold sword technique na ito, dahil lang sa lumakas ang katawan ko kaya ko itong magamit, at mas madaling gamitin ito. Ito ay kabalbalan. Leng Xingchen. Niloloko mo ba ang sect master at ang mga elder? Hindi napigil ang mapasigaw ni Han Gang, nakakatalo lang sa sandaling ito. Tama. Paglilinang din ito. Sino ang hindi makakagawa ng napakasimpleng aksyon? Paano magagawa ang gayong kaiyahiyang aksyon ng isang magsasaka ng aking henerasyon? Sa pagharap sa mga pagdududa ng isang grupo ng mga disipulo at disipulo, buong pagmamalaki ni Ye Fan ay bamaling ang kanyang ulo at sinabing, napakahusay mong magsalita, paano ba talaga ang sinuman? Nagsanay ka ba ng square dancing ayon sa akin?
Sa tingin mo ba napakadaling gawin ang mga push-up, sit-up, squats at gymnastics ng walang tunay na enerhiya? Marahil ay maaari mong gawin ito ng isang beses o dalawang beses, ngunit tulad ng sa akin, do you stick to it for 150 years? Sa itaas lang ng Tianqi, napatunayan ko na ang pagsasanay ng square dancing ay mabisa. Magiliw kong sinabi sa akin ang sikreto ng aking paglilinang. Isang grupo ng mga disipulo ang biglang nawalan ng boses. Oo, katotohanan na nanalo ang mga tao sa Earth Pill noong panahon ng Foundation Establishment. Bukod dito, totoo na walang sinuman ang nagsagawa ng mga paggalaw na ito, at walang sinuman ang nakarinig ng sinumang igiit ito sa loob ng higit sa 100 taon. Talagang kapaki-pakinabang. Si Han Hui at ang isang grupo ng mga matatanda ay pumikit din, nag-iisip ng malalim, hindi nila mahulaan kung totoo o hindi ang square dance ni Ye Fan. Mukhang mayabang si Ye Fan sa oras na ito, at humakbang patungo sa gitna ng bulwagan, kung saan mayroong isang itim na kalderong bakal na mahigit 5 metro ang lapad at 4 na metro ang taas. Pagkatapos yakapin ni Ye Fan ang isa sa mga paa ng tripod gamit ang dalawang kamay, itinaas niya ang libu-libong kilo ng black iron giant tripod sa kanyang ulo ng may purong brute force, at pagkatapos ay naihagis ito ng madali. Nang mahulog ang itinaas na kaldero, muling sinampal ni Ye Fan ang kaldero, inilalayan ang tiyan ng kaldero, at ang mga manunood ay nakarinig ng mahinang tunog ng kumalatong na ikinagulat ng mga puso ng mga manunood. Ang higanteng kaldero na ito ay inilalagay sa Hanguang Hall. Ito ay gawa sa bihirang itim na bakal at tumitimbang ng halos 10,000 kattais. Maaaring iangat ito ng mga magsasaka gamit ang tunay na diwa ng mahika, ngunit wala pa akong narinig na sinumang manu-manong nagbubuhat ng kalderong ito. Nang mahulog ang tripod, inakala ng maraming tao na si Ye Fan ay madudurog sa laman. Sinong mag-aakalang sasaluhin ito ni Ye Fan sa isang kamay lang? Ang mga matatanda tulad ni Han Hui at Leng Dunglin ay biglang tumayo mula sa kanilang mga upuan, bawat isa ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Hindi pa nila narinig ang gayong banal na kapangyarihan, at hindi pa nila ito nakita. Bagaman ang mga magsasaka ay pinapakain ng espiritual na enerhiya at ang kanilang pisikal na kaangkupan ay napakahusay, hindi pa nila narinig ang ganoong kalaking lakas ng hindi umaasa sa tunay na enerhiya. Kahit na sila ang mga powerhouse ng spirit-shaping realm, na nakaharap sa ganoong nakakataas na tripod, bagamat kaya nila itong hawakan, hindi ito magiging ganoon kadali. Nakita mo ba? Ang young master na ito ay umaasa sa square dance na ito, at kapag nag-practice siya ng walang tunay na lakas, magagamit niya ang kalderong ito bilang isang laruan. Ikaw na walang pinag-aralan na basura, na hindi maaaring umasa sa tunay na enerhiya, tulad ng batang master na ito. Nagtataas ng kaldero tulad nito. Ibinagsak ni Ye Fan ang kanyang malupit na mga salita, at lahat ng nasa Hanguang Hall ay ganap na hindi nakaimik. Maging si Hangang at ang iba pa ay nag-iimagine na sa sandaling ito, kung ang kalderong ito ay itinaas isang braso, isang kamao sa kanilang mukha. Gaano katikot iyon? Pagkaraang tumahimik ng mahabang panahon ang mga manunood, dahan-daang umupo ang pinunong Han Hui at same time na nagsabi, Xingchen. Ibinaba mo ang tripod, ang square dance ngayon lang. Gawin mo ulit. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng matatanda at ang diakono at ang mga alagad ay walang masabi. Kabanata 1535. 1535. Pinipigilan ni Ye Fan ang pagnanais na tumawa, na nagkukunwaring medyo malungkot, at nagsabi, na ipakita ko ito ngayon lang, ito ay isang kakaibang pamamaraan ng paglilinang na natutunan ko, paano ito maipakalat ng basta-basta. Kung nakalimutan mo ito, pagkatapos ay kalimutan ito. Hindi napigilan ni Han Hui na matawa, ikaw bata, paano mo maaalala ang lahat ng iyong kakaibang kilos? Nakipag-bargain ka ba sa upuang ito? Bilang tagapagmana ng pamilya Leng, para sa kapakanan ng Wihanguang sect ay gumawa ng ilang kontribusyon, ngunit kailangan nating maging napakakuripot. Siyempre maaari tayong magbigay ng kontribusyon, ngunit hindi natin kailangang iambag ang lahat. Halimbawa, si Elder Han Chi, ang kanyang paraan ng pagdadalisay ng mga espiritu, ituturo ba ito ng lahat sa sekta? Ito ba? Tanong pabalik ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Han Hui, nakatingin sa nakatatandang Han Chi na nakaupo doon, hindi siya nakaimik. Sa katunayan, bagamat lahat sila ay miyembro ng Cold Light Sect, ang bawat cultivator ay laging may sariling trumpo at nakatagong paraan. Leng Xingchen. Sa pagkakataong ito, napakaraming ligaw na bato ang nakuha mo sa talakayan ni Tianqi tungkol sa espada, at napakarami mong dinana sa ating mga sekta. Hindi ba dapat may gagawin ka para sa sekta? Tumayo si Hangang at sinabi sa oras na ito. Sa ilang sandali, maraming alagad ang nagsisigawan. Nagulat silang lahat sa kakayahan ni Ye Fan na magsalita tungkol sa espada noong araw na iyon, at ang eksena ng pagtataas ng kaldero gamit ang isang braso. Hindi na sila makapaghintay na matutunan agad ang square dance na ito. Nakangiting sinabi ni Han Hui, Xingchen, narinig mo ito, sa pagkakataong ito, sapat na ang kinita mo, itinago mo ang iyong lakas ng ganito, at naging masaya ka sa kanila. Iniyuko ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, ngunit labis siyang naagrabyado. Guro, sa paglipas ng mga taon, nakita mo rin na ako ay matyaga sa lahat ng dako at nananatiling mahinahon, ngunit ang mga taong ito ay patuloy na tinatawag akong basura.
Bilang isang inapo ng pamilya Leng, ako, si Leng Xingchen, ay naging mapagparaya at mapagbigay sa kanila. Sa huli, kung hindi dahil sa sobrang panlilinlang nila sa mga tao sa pagkakataong ito, wala si Leng Xingchen sa lawa ng Tianqi at magpapakawala ng ganoong hininga. Oo, nakakuha ako ng maraming prehistoric na bato sa pagkakataong ito, ngunit karapat-dapat ako. Mag-isa silang lumapit sa pinto, hindi ko ito ninakaw sa akin. Higit pa rito, ang honghuang na batong ito ay nasa kamay ng aming pamilyang Leng, at ito ay nasa malamig na liwanag na pinto, at hindi ito ibinibigay sa sinumang tagalabas. Mawawala kaya ang mga hinaing na dinanas ko sa nakalipas na 100 taon kung bibigyan mo ako ng mga prehistoric na batong ito? Mawawala ba lahat ng kahihiyan nila sa akin? Ang aking mga magulang, si Rujiao at ang iba pa, dahil minamaliit ako, kung gaano kasakit ang dinanas ko sa aking puso, makalimutan ba ang lahat? Pagkarinig ng mga salitang ito, si Leng Yu, Mo Xinzi at ang kanyang asawa, si Nayan Rujiao, at iba pa. Lahat ay namumula sa emosyon. Si Han Hui at ang isang grupo ng matatanda ay natigilan. Kailan naging napakatalino ng Leng Xing na ito? May bitter bang eksena? Junior brother Xingchen, lahat ay nagsorry sa iyo noon, ngunit dahil din sa pagtatago mo ng iyong lakas kaya hindi naintindihan ng lahat. Ngumiti si Han Yun Tao sa pagkakataong ito. Malamig na umungol si Ye Fan. Sa malakas na boses, kuya, wala ka talagang sense. Ako, ang tauna ng Leng Xingchen Leng Kangpil, isang taong nagtatayo ng pundasyon at naglilinang, gusto mo bang kalabanin ko kayong mga kapwa na bumubuo ng mga table tas at humuhubog sa espiritu? At saka, kahit umasa ako sa square dancing para mag-improve ang lakas ko, kailangan ko bang makipaglaban sa iyo? Kailangan ko bang magkaroon ng mainit na pagtatalo sa iyo? Ako, si Leng Xingchen, ng buong puso, alang-alang sa pagkakaisa ng Hanguang Sect, ay nagtitiis ng kahihiyan at mga pasanin. Ano ang ibig mong sabihin dito? Tama bang sirain ang pagkakaisa ng mga disipulo? Agad na hindi nakaimik si Han Yun Tao, at ngumiti ng alanganin, Ako, hindi ko rin sinasadya. Ang ibang mga alagad ay hindi marunong tumutol. Pagkatapos ng lahat, ito ay malinaw na sila ay mali. Hinaplos ni Han Hui ang kanyang noo na may sakit sa ulo, umiling-iling na may mapait na ngiti, tumingin kay Leng Dunglin sa tabi niya at sinabing, Elder, hindi madali itong inapo ng iyong pamilyang Leng. Ano ang tingin mo sa Elder? Matanda na rin si Leng Dunglin. Dahil alam niyang gusto niyang maging lobbyist siya, ngumiti siya at sinabing, matagal lang galit ang batang ito, pero may mga hinaing din, tuwang-tuwa rin ang matanda. Ang pinuno ng sekta ay matalino at binibigyan siya ng ilang kaukulang benepisyo, at malamang na masaya niyang ituturo ang square dance na ito sa ibang mga sekta. Inihagis ni Leng Dunglin ang mainit na patatas pabalik kay Han Hui. Walang pagpipilian si Han Hui kundi sabihin, sa pagkakataong ito, Leng Xingchen, pinapayagan ka ng upuang ito na pumunta sa Line Lang Pavilion, upang pumili ng alinmang tatlong kayamanan, paano na? Pagkarinig nito, napabulalas ng may paghanga ang isang grupo ng mga alagad at sekta na naruroon. Sect Master. Masyadong mataas ang presyo. Nagulat na sabi ng isang matanda. Oo, ang ulo. Sa Linlang Pavilion, ngunit may ilang mga kayamanan ng aming Hanguang clan. Kinaweyan ni Han Hui ang kanyang kamay at sinabing, si Leng Xingchen ang tagapagmana ng pamilya Leng ng aming Hanguang clan. Kinuha ang sanggol ay naiwan din sa aming malamig na pinto. Higit pa rito, kung ang parisukat na sayaw na ito ay talagang makakagawa ng isang disipulo na nakapagtatag ng pundasyon at antas ng paglilinang ay umabot sa antas ng kapangyarihang panlaban, hindi ba't mas nakakatakot para sa isang disipulo sa larangan ng pagbuo ng isang elixir? Kapag ito ay gumana, kami ng Hanguang Sect ay mananalo sa sinaunang mundo ng engkanto at magiging master ng mundong ito, malapit lang. Kapag narinig ito ng mga matatanda, hindi maiwasang lumiwanag ang kanilang mga mata. Kung iniisip ito, tila mas mahalaga ang square dancing. Tuwang-tuwa si Ye Fan sa sandaling ito. Oo naman, mayroon pa ring Treasure Pavilion sa Cold Light Gate na ito. Salamat, Zhang Dor. Balak ni Ye Fan na tumugon muna, at pagkatapos ay tingnan ang sitwasyon. Kung may pagkakataon, mas mabuting alisin ang laman nitong Linlang Pavilion. Huminto si Han Hui at nakangiting sinabi, hindi na kailangang pasalamatan ang upuan na ito, maaaring piliin ang sanggol na ito para sa iyo, ngunit kung magsasanay ka ng square dancing sa loob ng ilang taon at hindi ito gumana, kailangan mong ibalik ito. Na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Ye Fan, Guro, huwag mag-alala, basta't magsanay ka ng masigasig araw-araw, sa loob ng 3 taon, tiyak na magiging epektibo ito. Huwag mong sabihing 3 taon, 3 buwan akong wala dito, kaya tere sumayaw na tayo. Daan-daang tao sa hangguang mo nang makikita sa kanilang mga mukha ng kagalakan. Hindi sila makapaghintay na sumayaw ng square dance, upang sila ay maging mas makapangyarihan. Para sa maraming mga magsasaka, mahirap nang makalusot sa kaharian, at ngayon ay may isang paraan upang maging mas malakas sa pamamagitan lamang ng paggawa, at sila ay natural na masaya. Puno rin ng pananibik si Han Hui para sa hinaharap, na nagsasabing, kung ganoon, dakilang elder, mabilis na ayusin ang ilang mga disipulo na may magandang memorya upang matutunan ang 4 na bahagi ng square dance na ito kasama si Leng Xingchen.
Tiyaking tumpak na tandaan ang lahat ng ito, at pagkatapos ay i-promote ito. Ito ang top secret cultivation method ng ating Hanguang sect. Ang mga alagad sa labas ng sekta, maliban kung ginagarantiyahan ng isang matanda, ay hindi pinapayagang magsanay. Gagawin ko na ngayon, tumawa si Leng Dunglin, habang hinahangaan si Ye Fan. Ngumiti din si Ye Fan sa matanda, masayang nakangiti, pero si Ye Fan ay tumatawa lang, isang radio drill, bakit mo ito inilihim? Ano man ang mangyari, nagpatuloy si Ye Fan na may seryosong tingin, at nagpunta upang turuan ng higit sa 100 tao kung paano magsanay ng square dance na ito. Sinadya ding sinabi ni Ye Fan ang ilang detalye tungkol sa paghinga at postura, na tila napaka-esoteric, na lalong nagpapaniwala sa grupo na ang square dancing ay hindi lamang isang simpleng paggalaw. Matapos turuan ng grupong ito ng mga monghe, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ye Fan na pumunta sa Linlang Pavilion. Ang unang nakatatanda, si Leng Dunglin, ay buong pagmamahal na nagsabi, Xingchen, sa pagkakataong ito, nanalo ka ng kaluwalhatian para sa ating pamilya Leng. Inaasahan ng matanda ang araw na muli kang tatayo, at hindi mo pababayaan ang matanda. Halika, matanda. Personal kitang dadalhin sa Linlang Pavilion upang pumili ng mga kayamanan. Kabanata 1536 na corner. 1536. Lumipad si Yuji Ian, dumaan sa 12-dosenang bundok sa isang kisap mata. Matapos marating ni Ye Fan at Leng Dunglin ang tuktok ng isang likod na bundok, nakita nila na ito ay hubad. Mayroon lamang 8 mga espadang bato na nakabalot ng dragon, tulad ng 8 Optimus Primes, na matayog at bumabasag sa mga ulap. Sa ilalim ng stone sword na ito, mayroong 8 elder mula sa Earth Spirit Realm na nakaupo na naka-cross-legged. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso, kahit na ang mga tao mula sa sinaunang daigdig ng engkanto, ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa sa mga nasa ibabaw, ngunit napakaraming mga master. Nagbabantay sa isang Linlang Pavilion, nagpadala pa sila ng 8 malalakas na espiritu sa lupa. Ngunit kakaiba, itong Linlang Pavilion. Hindi ko pa nakita, ito kaya ang 8 haligi. Matanda. Tumayo ang 8 matanda at sumaludo. Nakangiting sinabi ni Leng Dunglin, Mr. Junior Brothers, tiyak na natanggap mo ang Phaegian Transmission Book, buksan ang mahusay na porma sayon. Masayang tumango ang 8 matanda, at pagkatapos ay hinarap ang 8 batong sword na higanteng haligi at pumasok sa kanilang tunay na diwa. 8 kulog ang bumagsak mula sa langit, at pagkatapos bumuhos sa batong espada, isang puyaw ng malamig na hangin ang lumitaw sa lupa. Pagkatapos, kumalat ang isang invisible guard formation. Tiningnan ni Ye Fan ng malapitan at nakitang may napakagandang pavilion na biglang lumitaw. Pagkatapos ng lahat, ito ay sulat kamay ng mga sinaunang monghe. Iniisip ang tungkol sa Zhengzhien Pagoda na nakita niya noon, at tinitingnan ang Linlang Pavilion na ito, napabuntong hininga si Ye Fan ng may damdamin, kahit na ito ay isang deserter, hindi ito ganoon ka-simple. Kung hindi sabay na kumilos ang 8 matanda, mahirap makapasok sa lugar na ito. Saglit na bamulong si Ye Fan. Kung gusto niyang magnakaw, mukhang kailangan niya ng detalyadong plano. Sa ngayon, hindi ako masyadong mag-alala tungkol dito. Kukunin ko muna ang 3 magagandang bagay, at pagkatapos ay kikilos ako ayon sa kapritsyo, naisip ni Ye Fan. Mga bata, pumasok kasama ang matanda. Kumaway si Leng Dunglin na mingiti at hinayaang sumunod si Ye Fan. Pagdating sa Linlang Pavilion, muling namangha si Ye Fan sa eksenang nasa harapan niya. Akala ko ang laki lang ng Linlang Pavilion ang nakikita ko sa labas, pero hindi ko inaasahan na pagpasok ko, nalaman kong crypt entrance lang pala ang bahay na ito. Pagkapasok sa pasukan, may malalim na kuweba sa harapan mo. Sa pamamagitan ng sword fighting technique, dahan-dahan kang bumababa. Makikita mo na sa dingding na bato na hugis singsing, mayroong lahat ng uri ng mga tabletas ng gamot, mga kasangkapan sa mahika, mga jade sleep, at mga lumilipad na espada. Mga materyales. Ang bawat item ay may pangalan ng tatak na nagtatala ng partikular na pangalan at layunin, at ang ilan ay nagtatala din ng pinagmulan at pangalan ng dating gumagamit. Para kay Ye Fan, sa katunayan, ang mga magic tool, sikretong manual, at lumilipad na espada ay lahat ay hindi na kailangan. Ang hinahanap niya ay mga tabletas ng gamot at mga espiritual na materyales na makakatulong sa kanya at sa mga taong nakapaligid sa kanya na mapabuti ang kanilang lakas. Xingchen, bagamat sa pagkakataong ito, hiniling sa iyo ng padre de pamilya na pumili kung gusto mo, ngunit gusto ka pa ring ipaalala ng matandang ito sa pagiging makasarili. Ngayon, sa Linlang Pavilion na ito, ang pinakamahalagang kayamanan ay nasa ibaba. Bahagyang ngumiti si Leng Dunglin at sinenyasan si Ye Fan na dumiretso sa ibaba kasama niya. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi sundan muna siya pababa at tingnan. Pagdating sa ibabang daan-daang metro sa ibaba, wala pang 10 kayamanan sa kabuuan, karaniwang lahat ng magic weapon at lumilipad na espada. Itinuro ni Leng Dunglin ang isa sa mga mala-emerald na mahabang espada at sinabing, Anak, bagamat nasa iyo ang Leng Yu sword ng aming pamilya Leng, itong If Ying, na 7 beses na pino, ay mas makapangyarihan. Ito ay isang hakbang sa unahan.
Maging ang sect master ay nag-alinlangan ng mahabang panahon bago isuko ang espadang ito at pumili ng isa pang Broken Sea, na 7 beses ng napino. Gusto ng sect master na iwan ang espadang ito para magamit ni Han yung tao sa hinaharap. Ngunit sa pagkakataong ito, maaari mo na itong kunin bilang iyong sarili. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, ang paggamit ng espada ay parang kumagat sa mga buto ng melon. Kapag marami siyang nag-grab, isa pa at kulang isa, ano kaya ang mararamdaman niya? Ngunit sa panlabas, mataimtim na tumango pa rin siya, oh. So it is. Itinuro ni Leng Dunlin ang isa pang magic weapon, ito ay isang salamin sa proteksyon ng puso, at sinabing, ito ay isang nagnanakaw na salamin ng araw, na siyang pinakamalakas na defensive magic weapon dito. Sinasabing ito ay dinalisay ng isang malakas na tao sa kaharian na nang aagaw ng langit noong unang panahon. Pagkatapos ng 6 na beses ng espiritual na pagdadalisay, pagkatapos ma-activate ang pagbubuhos ng tunay na diwa, kahit anong antas ng mga monghe, maaari nilang gamitin ang salamin upang labanan ang isang atake. Kahit na ito ay ang buong suntok ng Longevity Realm Cultivator, ang salamin na ito ay maaaring harangan ito ng isang beses. Bagamat isang suntok lamang ito, napakabihirang na. Kaya lang pagkatapos gamitin ito ng isang beses, kakailanganin ng maraming oras upang ma-absorb ang espiritual na enerhiya bago ito dahan-daang makabawi. Medyo naantig si Ye Fan sa pagkakataong ito, at talagang medyo walang lasa na palitan ang salamin ng araw, dahil nakatagpo talaga siya ng malakas na puwersa na hindi niya kayang talunin. Mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng pagharang ng isang beses at 2 beses? Ngunit para sa kanya, kung makatagpo niya ang pangunguna ng ninuno ng mahabang buhay na kaharian, maaari niyang harangan ng isang nakamamatay na pag-atake mula sa kalaban, at maaari siyang magkaroon ng maraming puwang para sa pagbabago. Dahil, ang kulang ngayon kay Ye Fan ay ang kanyang pangunawa sa mahabang buhay na kaharian. Hindi pa rin niya alam kung anong uri ng pag-iral ang mahabang buhay na kaharian. Kung may pagkakataon siya at kayang tiisin ang mga pagkakamali, hindi siya magiging pasibo. Muling binigay ni Leng Dunlin si Ye Fan. Nagpakilala si Fan ng ilang magic tool, ngunit hindi masyadong interesado si Ye Fan. Ang mga bagay na iyon na tila napakalakas, ngunit sa katunayan ay pawang mga kampana at sipol, ay ituring na makapangyarihan ng mga tao sa sinaunang daigdig ng engkanto. Sa opinyon ni Ye Fan, siya isang tao ay may 10,000 espada, ngunit mayroong libu-libong mga kaaway at libu-libong mga kabayo. Bakit kailangan mo ng maraming basura? Habang nag-iisip si Ye Fan kung dapat ba niyang kunin ang salamin, ang salamin na nagpapalit ng araw, kung sakaling kailanganin ito, bigla niyang nakita na sa isang hindi kapansin-pansing sulok sa ibaba, mayroong isang partikular na matibay na sungay. Ang sungay na ito ay parang sungay ng baka, ngunit hindi malinaw kung ito ay parang rhinocero o bison. Ang buong katawan ay kasing abo ng bakal, higit sa 1 metro ang haba, ang isa ay matulis at ang isa ay malawak. Ito ay tulad ng isang palanggana, at hindi ito dapat na pagmamalabas na sabihin na ito ay ang sungay ng isang dinosaur. Elder, ano ito? Tanong ni Ye Fan, at nalaman niyang walang karatula sa tabi ng sungay. Walang pakialam, tumugon si Leng Dunlin, maaaring sungay ito ng isang uri ng sinaunang hayop, na natuklasan ng hindi sinasadya 10,000 taon na ang nakalilipas nang lumabas ang isang dorman. Maingat na pinagmasdan ito ng matandang ninuno na si Han Yu at ng iba pa, at hindi nila alam kung anong uri ito ng sungay ng halimaw. Nalaman lamang nila na ang sungay na ito ay napakatigas at hindi masusugatan sa tubig at apoy, ngunit palaging hindi malinaw kung para saan ito magagamit. Sa nakalipas na 10,000 taon, walang nagmamalasakit dito. Nakinig din ang matandang lalaki sa mga matatanda ng nakaraang henerasyon upang pag-usapan ito minsan, ngunit hindi ko alam kung ano ang gamit. Gayunpaman, maraming uri ng mga sinaunang kakaibang hayop, ang ilan ay hindi natin alam. Normal na makilala ito, kung kailangan ng isang tao ng isang tool sa pagpinubalang araw, marahil ay magagamit nila ito. Ang mga mata ni Ye Fan ay komplikado, at hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makita niya ang kakaibang sungay na ito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam sa kanyang puso. Parang may special affinity ako sa sungay na ito. Kung makaligtaan ko ito ngayon, pagsisisihan ko ito. Matapos panoorin ang higanteng sungay saglit, sinabi ni Ye Fan, Elder, maaari mo ba akong bigyan ng oras? Gusto kong tingnan itong mabuti, at pagkatapos ay isaalang-alang kung aling 3 kayamanan. Nakangiting tumanggo si Leng Dunlin. Siyempre pwede, pinapayo lang ng matanda. Siyempre ikaw ang magpapasya kung ano ang kailangan mo. Salamat, Elder, sabi ni Ye Fan, tinapakan ang kanyang espada at nakabitin sa hangin, binalak niyang tingnan kung ano ang magandang tableta ng gamot, at pagkatapos ay gumawa ng desisyon. Kabanata 1537 Kumain bilang beans. 1537. Ang Hangguangman, Shishya Mountain, ay ang lugar kung saan nagtitipon ng mga disipulo tuwing karaniwang araw at nag-uusap at nagsasanay, at sa pangkalahatan ay ito ang pinakamasigla. Ngayon, ang mga disipulo sa bundok ay nagtipon ng higit pa kaysa dati, at ang pinakapinag-uusap ang figure sa mga disipulo ay natural na ang basura ng pamilya Leng na tumayo.
Narinig mo ba? Pagkatapos ay pumunta si Leng Xingchen sa Linlang Pavilion kahapon at pumili ng 3 bagay. Kakaibang bagay. Haha. Sinasabi mo bang kinuha niya lahat ng hidden? Tumawa ako ng malakas kaya sumakit ang tiyan ko ng matagal. Sa tingin mo ba talagang tanga siya, o nagpapanggap ba siyang tanga? Napakaganda pa rin ni Mingmeng kahapon, natalo niya sina Senior Brother Hangang at Senior Brother Chibin, pero pagdating sa pagpili ng kayamanan, pipiliin pa niya ang foundation peel. Zong, nabalitaan ko na bumili siya ng maraming low-level na table task ng gamot sa Zinlong Pavilion. Ngunit napakaraming problema. Sinasabing mayroong higit sa 3,000 foundation building peel sa Linlang Pavilion. Naitatag na niya ang ika-9 na antas ng pagtatayo ng pundasyon, at walang ibang tao sa pamilya Leng na gustong magtayo ng mga pundasyon. Gusto niya itong foundation building. Ano ang silbi ni Dan? Kapag hindi ka makakain ng beans, sino ang nakakaalam? Baka kailangan ng kanyang square dance na kumain ng G-building Dan para makapagsanay. Nabalitaan ko na kumuha din siya ng sungay ng hayop na hindi ko alam kung ano ang gagawin dito. Ang sungay ng hayop na iyon ay naiwan dito sa loob ng 10,000 taon, at kahit si Patriarch Hanyu ay hindi alam kung para saan iyon, kinuha ba niya ito para sa pag-inom. Haha! Ito ay isang magandang ideya, ang paggamit ng sungay ng hayop bilang isang bote ng alak, ito ay magagawa. Haha! Pero okay lang, at least kumuha ako ng salamin na nagpapalit ng araw, di ba? Kung tutusin, nasa foundation building pa lang ito, kaya natatakot pa rin ako sa kamatayan, pero ang nakaw na sun mirror na yun, kahit anong level ng pag-atake, ay isang beses lang magagamit, at hindi ba ito ay isa ring walang lasa na magic weapon kapag pinagsama-sama? Sa palagay ko ay magagalit si Leng Xingchen na ito sa dakilang elder. Narinig ko na noong bumalik siya kahapon, ang mukha ng dakilang elder ay itim. Habang ang pinag-uusapan ng mga alagad noong panahong iyon, isang figurang masayang lumitaw sa lugar ng pagsasanay. Halika, napakalamig. Narinig ni Yefan ang talakayan ng grupong ito ng mga tao mula sa malayo, ngunit saglit siyang nanghina, ano ang alam ninyo? Dapat mong malaman na sa sandaling makita ni Yefan ang Foundation Establishment Dan, si Yefan ay parang nakikita si Jin Shan. Ang Foundation Peel na ito ay ang pinakapangunahing peel sa sinaunang mundo ng engkanto, at ang bawat sekta ay magre-reserba ng tiyak na halaga. Ang medicinal peel na ito ay walang ibang layunin, ang tanging layunin ay direktang may pasok ang Qi condensation stage sa Foundation Establishment realm. Tama, ito ay 100% pundasyon gusali. Hanggat maaari kang maging kwalipikado, hindi tulad ng mga mortal na walang kahit na pakiramdam ng Qi, pagkatapos ay maaari kang bumuo ng isang pundasyon. Kaya lang, ang ilang mga tao ay kailangang gumugol ng mas maraming oras, at ang ilang mga tao ay may mataas na cultivation base at maaaring agad na makapasok sa gusali ng pundasyon. Parang napakalakas nito, ngunit sa sinaunang mundo ng mga engkanto, lahat ay hindi minamaliit ang ganitong uri ng tableta ng gamot. Bakit naman dahil binibigyang pansin ng sinaunang immortal na daigdig ng espiritu ang unti-unting pagunlad, ang bawat hakbang ng paglilinang ay dapat na maisakatuparan ng sarili, at ang patuloy na pagpapabuti ay ang susi sa paghahangad ng mahabang buhay. Ang ganitong uri ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon na itinataguyod ng mga panla ay lubos na magbabawas sa potensyal ng pagunlad ng magsasaka, dahil pilit lamang nitong pinapahusay ang tunay na enerhiya at tinatalikuran ang buong pangunahing proseso ng paglilinang. Ang mga matataas na gusali ay 10,000 talampakan ang taas, at ang pundasyon ang susi. Kung ang proseso ng pagtatayo ng pundasyon ay hindi matatag, natural na makakaapekto ito sa pag-unlad sa hinaharap. Bilang huling paraan, walang cultivator ang pipili na kumain ng mga table tasks sa pagtatayo ng pundasyon upang magtayo ng mga pundasyon. Higit pa rito, sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, ang pagtatayo ng pundasyon ay halos ang pinakamababang antas na nagsasaka, kaya paano kung ang gusali ng pundasyon ay nasa ika-9 na antas? Hindi ba foundation building lang? Sa kabaligtaran, ang paggawa ng daan patungo sa pagbuo ng mga table tasks na mas mahirap ay ganap na hindi matipid. Kaya, nang makita ni Yefan ang malaking garapon ng Foundation Establishment Dan, nalaman niyang mayroong higit sa 3,000 pills dito, na nagpabaliw kay Yefan Li. Hindi ito gusto ng mga tao sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, ngunit ang mundo sa ibabaw ay talagang kaakit-akit. Hindi lahat ay nagpunta upang bumuo ng mga table tasks at hubugin ang mga espiritu, lalo na ang karamihan sa mga mersenaryo at assassin sa ilalim ng inferno ni Yefan. Marami sa kanila ang may katamtamang kakayahan sa paglilinang, at wala silang ideya na ituloy ang mahabang buhay. Para sa kanila, ang ilang dekada ay isang mahabang panahon upang mabuhay, ngunit ilang daang taon. Libo-libong taong gulang. Masyadong mahaba yun. Kaya naman, kung bibigyan mo ang mga inferno fighters at killers, siguradong tatanggapin nila ito ng masaya. Walang dahilan upang itaas ang lakas sa pundasyon, at hindi bababa sa iwanan ang alikabok, o maging ang kaharian ng banal na kaliwanagan, mayroon pa bang mas mabuti sa mundong ito kaysa dito? Dapat mong malaman na kahit na ang mga sinaunang lahi ng dugo ng mga sinaunang tao ay nasa kaharian ng banal na kaliwanagan. Bagamat tiyak na mas malakas ang kanilang combat power kaysa sa ordinaryong mercenary killers, at least hindi sila maghihirap sa energy competition.
Sa larangan ng banal na kaliwanagan, maraming angkan ang nasa antas na ng kanilang mga ninuno. Hanggat naisip ni Ye Fan na mayroong higit sa 3,000 Lycan at Shenki warriors sa kanyang mga nasasakupan, madyay gising siya na tumatawa mula sa isang panaginip. Ang mga taong nasa ilalim niya ay pawang mga karanasan sa mga labanan. Kapag nakapasok na sila sa foundation building, hindi problema ang humarap sa isang foundation building cultivator tulad ng sinaunang mundo ng engkanto. Sa makatuwid, kahit na ayaw ni Ye Fan ng iba pa, tatanggalin din ni Ye Fan ang lahat ng foundation establishment kills. Tungkol naman sa nagnanakaw na salamin na nagpapalit ng araw, kinuha ito ni Ye Fan kung sakali para hindi ito makita ng immortal na realm powerhouse. At talagang hindi alam ni Ye Fan kung ano ang gagamitin sa higanteng sungay na hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Sa madaling sabi, pakiramdam niya ay may kapalaran sa kanya ang sungay, at kahit papaano ay gusto niyang ilabas ito. Bagamat labis na nasisiyahan si Ye Fan sa pagpili ng mga kayamanan mula sa Linlang Pavilion sa pagkakataong ito, ang mga tao sa pamilya Leng ay galit na galit sa kanya. Maliban kay Nayen Rujiao, na sanay sa kakaibang kagustuhan ng kanyang kasintahan, si Leng Yu at iba pa ay nagsabing maraming aral na natutunan. Nakinig din si Ye Fan, ginawa ang pagpili, at walang silbi para sa kanila na magsabi ng anuman. Ngayon, orihinal na gusto ni Ye Fan na manatili sa Xingzhou Peak, at nag-isip tungkol sa kung tatakas sa Ancient Immortal Spirit World, o pumunta sa ibang mga lugar upang maghanap ng ilang kayamanan. Pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Ye Fan na kumikita siya ng higit sa 3,000 foundation establishment daan, at matatanggap niya ito kapag lumabas siya. Ngunit kapag naisip ko ito, nanatili lang ako dito ng mga 3 araw, at ang oras ay napakaikli. Baka maghanap din ako ng ibang magagandang bagay. Mayroong napakahusay na magic weapon tulad ng Huanyan, at hindi ko ito masasayang. Ngunit sa hindi inaasahan, ang pinunong si Han Hui ay nagpadala ng isang tao upang tawagan siya sa Shixia Mountain, na hinihiling sa kanya na turuan ng grupo ng mga disipulo na magsanay ng square dance sa mismong lugar. Si Ye Fan ay hindi nagkaimik at walang magawa, kaya kailangan niyang lumapit sandali. Sa pagdating ni Ye Fan, ang grupo ng mga disipulo ay hindi na nang ahas na makipag-usap sa isa't isa, ngunit ang lahat ay seryoso at nagsimulang sumunod sa kaayusan at pagsasanay. Ehersisyo ng stretching. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Nakaon. Shixia Mountain, 2 mahigit 100 hangguangman cultivator sa mga sinaunang kasuotan ang nagsagawa ng mga pagsasanay sa radyo habang sumisigaw ng mga formula. Pinigilan ni Ye Fan ang pagnanais na tumawa at lumakad sa gitna ng mga tao, itinuro at sinasabi sa kanila kung saan dapat pagbutihin. Pagkaraan ng halos 1 oras, biglang dumating ang isang disipulong si Yu Jian at sumigaw, Junior Brother Xing Chen, may utos ang ulo, mangyaring pumunta sa Hanguang Palace. Nanlumos si Ye Fan, bakit mo ako hiniling na pumunta ulit? Hindi lang ngayon. Gusto mo bang pumunta ako dito para turuan sila ng square dance? Maingat na sinabi ng disipulo, ang apo sa tuhod na si Mingru ng Eastern Emperor Sect ay namatay, at ang kanyang bangkay ay natagpuan. Ang mga tao ng Eastern Emperor Sect ay tila naghihinala na ito ay Zinlong Pavilion noong araw na iyon. Kung ano ang ginawa ng mga naroroon, ang sitwasyon ay komplikado, at si Junior Brother ay dapat na sumunod sa akin muna. Kabanata 1538 mga sagradong artifact. 1538. Bagamat si Ye Fan ay handa sa pag-iisip, naisip niya na pagkatapos mawala si Ming Rui, ang kanyang katawan ay mahahanap din sa madaling panahon, ngunit hindi niya inaasahan na mahahanap siya ng ganoon kabilis. Gayunpaman, hindi aabot ng ilang araw ang paghahanap sa labas ng lungsod ng Hanlo. Nagkunwaring nagulat si Ye Fan, patay na si Ming Rui. Paano ito? Naguguluhan din ang disipulo, ewan ko ba, Junior Brother, pag-usapan muna natin to, huwag kang mag-alala, tutal ito naman ang Hanguang Sect natin, at bawal sila. Malaya ang Eastern Emperor Sect na maging mapangahas. Oo. Tumango si Fan at pumunta sa Hanguang Hall. Pagdating nila sa bulwagan, mayroon ng 3 tao na nakakostyum ng Eastern Emperor Sect, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna ay may espiritual na paglilinang. Ang Sect Master at ilang elder ay nakaupo na may komplikadong mga ekspresyon. Nandoon din sina Han Yun Tao at Chi Bin, na nasa Zinlong Pavilion noong araw na iyon. Xing Chen, dumating upang makilala ang Daoist Yuzu ng Eastern Emperor Sect, nakangiting sabi ng pinunong Han Hui. Oo. Binati ng Fan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, Junior Leng Xing Chen, nakita ko si Senior Yuzua. Daoist Yu. Naisip ni Ye Fan na ang taong ito ay mapagkunwari. Hindi ba sikat na basura si Leng Xing Chen? Tinatawag din na talent. Xing Chen, may ilang tanong ang Daoist Yuzua. Kung kailangan kitang tanungin, masasagot mo ng totoo, sabi ni Han Hui. Oo. Tumango si Fan, Senior, pwede ba akong magtanong? Si Yuzuo ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan at sinabi, alam ni Young Master Leng na si Ming Rui, ang apo sa tuhod ng pinuno ng Eastern Emperor Sect, ay aksidenteng napatay. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito, sabi ni Ye Fan na may same time na tingin.
Maingat na tinitigan ni Yusuo ang mga mata ni Yefan, at sinabing, pumunta si Pindaw dito para lang magtanong tungkol sa ilang balita, saan pumunta si Young Master Leng pagkatapos niyang lumabas ng Zinlong Pavilion noong araw na iyon. Don't get me wrong, Young Master Leng, ito ay purong upang mangolekta ng mga pahiwatig, hindi para sa anumang iba pang dahilan. Oo. Maayos na sumagot si Fan, pumunta ako sa kalye kasama ang aking kasamang tao na si Nayan Rujao, at pumunta sa tea house, at pagkatapos ay bumalik. Zhangmen, ilang araw na lang, at dapat din tayong maalala ng staff ng restaurant. Oh, to be honest, nag-imbestiga na kami bago kami dumating, at pumunta nga kami sa restaurant para mag-inquire. Pero, sabi nung lalaki na tumakbo si Young Master Leng saglit, hindi ko alam. Saan pumunta si Young Master? Kumislap ang mga mata ni Yuzuo. Biglang mukhang hindi nasisiyahan si Yefan at sumimangot, Senior Yuzuo, anong ibig mong sabihin? Nagdududa ka ba na nasa Octavia ako? Ako ay isang foundation building cultivation base, kaya dapat masyadong mataas ang tingin mo sa akin, di ba? Huwag kang excited, Young Master Leng, gusto lang malaman ni Pindaw, kung ayaw magsalita ni Young Master, natural na hindi magtatanong si Pindaw. Ngumiti si Yuzuo at tumango kay Han Hui at sa iba pang nasa itaas, sinabing friendly eh. Sinabi ni Fan na may malungkot na ekspresyon, pumunta ako para bumili ng Rouge Go 8 para kay Jillian, at ngumiti lang ang Pomeranian, kailangan mo pa bang sabihin ito sa iyo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang tao sa Rouge Shop. Biglang ngumiti ang Daoist na si Yuzuo, kaya nga, makatitiyak ang kawawang Daoist, wala itong kinalaman kay Young Master Leng. Natural lang yan. Kahit na nagkaroon ako ng ilang hindi pagkakaunawaan kay Ming Rui noong araw na iyon, hindi ako papatay ng mga tao dahil dito. Umiling si Yefan at bumantong hininga. Han! Nanghihinayang sinabi ni Hui, kasamang tao na si Yuzuo, mukhang bibiguin ka namin, at wala rin kaming magagawa. Paano ka? Hindi banggitin ang ating Cold Light Sect, nakikipaglaban tayo ngayon kay Feng Linhai, at walang disipulong magdudulot ng gulo sa oras na ito. Sect Master Han Hui, hindi sinasadya ni Yuzuo na pahirapan ang mga disipulo ng maharlikang sekta, ito lang ang bagay, mayroon talagang isa pang sikreto, na pakunot ang noo ni Yuzuo. Oh, nagtataka si Han Hui, ano ang nangyari? Jade. Na may mapanglo na mukha, sinabi ni Zuo, mga kapwa dawis ng Hanguang Sect, totoo ang katotohanan, ilang buwan na ang nakalipas, isang Chongtian sa ating Eastern Emperor Sect ang inatake ng mga halimaw na hindi kilalang pinanggalingan, sinira si Chongtian at kinuha ang matanda. Ang nourishing mushroom ay maingat na nilinang ng mga ninuno. Noong una ay akala namin ay gawa ito ng mga halimaw, ngunit nang maglaon ay nalaman namin na may mga bakas ng mga taong naninirahan sa isla, at alam namin na may mga magnanakaw. Ayon sa ilang pahiwatig na natitira, nalaman namin na, ang magnanakaw na iyon ay malamang na isang matalinong magsasaka ng espada, dahil ang isa sa mahiwagang sandata ng aming mga alagad ay nawasak ng espada. Yun. Pinatay ng magnanakaw ang dalawa nating nagpapatrulyang mga alagad, at sinira rin ang mga bukid at kinuha ang gamot. Inutusan ako ng Sect Master na maghanap kung saan-saan, ngunit walang bakas ng mga magnanakaw at halimaw. Ngayon, ang kanyang apo sa tuhod na si Mingro ay biglang naputol. Hindi lang niya inalis ang magic weapon, kundi ang katawan niya ay parang winasak ng espada. Sa pagkakataong ito ay nagkataong nasa hangganan ng Hangguangman, kaya kinailangan ni Pindaw na kunin ang kalayaan na pumunta sa pintuan at magtanong sa isa o dalawa. Han! Si Hui at ang iba pa ay mukhang solemn na at medyo nabigla. May nang-ahas na sirain si Chongtian at agawin ang Yang Shenji ng marangal na ninuno na si Tai Kang. Hindi kaya ayaw mong manirahan sa sinaunang mundo ng mga engkanto. Mapait na ngumiti si Yuzuo, galit din ang ninuno, at ang mahirap na daan ay walang mahanap na kahit anong pahiwatig. Ni hindi nga ako nang ahas na bumalik sa pinto. Bumulong si Yefan sa gilid, tila nagmamadali siyang umalis at nag-iwan ng napakaraming pahiwatig, ngunit sa kabutihang palad, hindi pa naiisip ng mga taong ito. Ng mga tao sa mundong ibabaw. Hindi katakataka na pinaghihinalaan ng Daoist Yuzuo ang ating mga Hangguangman. Kung isa kang sword cultivator, sa sinaunang immortal na mundo ng mga espiritu, tayo talaga ang unang nag-iisip sa atin, ngunit tiyak. Dahil ito ang kaharian ng Hangguangman, ang ating mga disipulong Hangguangman, higit pa rito, ang Daoist Yuzuo ay dapat pumunta sa ibang lugar upang maghanap ng mga pahiwatig. Matigas na sabi ni Han Hui Yuzuo. Nagpapasalamat, salamat, Sect Master, sa pagpapatawad mo sa kawalang galang, hinaras ako ng mga mahihirap, pabayaan na lang natin. Sa gayon, kinuha ni Yuzuo ang dalawang disipulo at lumabas. Nakahinga ng maluwag si Yefan, ngunit sa parehong oras ay medyo naguguluhan siya, bakit hindi binanggit ng lalaking ito na si Ming Rui at ang iba pa ay nasugatan ni Lei Fa, maaaring hindi sila kamukha nila. Nagsinungaling ka ba sa kanila? Xing Chen, nakangiting sabi ni Han Hui sa oras na ito, dumating ka sa tamang oras. Nakipag-usap lang ako sa mga unang elder at sa iba pa. Nang makitang tumaas ng husto ang iyong lakas, isinasaalang-alang ng upuang ito na dapat ka ring pumunta sa Red Moon Island. Handa ka bang sumali sa banal na relic competition na ito? Oo.
Fan ay tuliro para sa isang sandali, ang banal na relic kompetisyon. Ano ibig sabihin nun? Anong relic? Naisip ni Elder Leng Dunglin na si Ye Fan ay napukaw at natakot, at ipinaliwanag sa mahinang boses, hindi mo kailangang masyadong kabahan, kapag naipanganak na ang banal na relikya, bagaman kami at si Feng Linhai ay halos tiyak na mag-aaway, ngunit ang tunay na laban ay nasa pagitan din ng dalawang ninuno. At kaming mga matandang nasa harapan. Kayong mga kabataang disipulo, kailangan lang ninyong bantayan ang malaking porma sayon sa likuran at tulungan ang mga ninuno at ako, at hindi ninyo pagkakataon na sumugod sa harapan. Sa wakas ay naintindihan na ni Ye Fan. Bakit niya paulit-ulit na sinasabi na ang Hangguangman at Feng Linhai ay nasa parehong sitwasyon, ngunit anong, sagradong mga bagay, ang lilito? Kabanata 1539 na tao ka pa rin ba? 1539. Red Moon Island, naalala ni Ye Fan sa kanyang isipan na mayroon ngang ganoong isla sa mapa ng sinaunang daigdig ng engkanto. Ang lokasyon ay nasa gitna mismo ng Hangguangman at Feng Linhai, at ito ay napakalayo mula sa Beishuan Sect at Dangwangzong. Bagamat hindi ko alam kung ano mismo ang sagradong bagay na ito, tila ito ay tiyak na napakahalaga, kung hindi ito ang pangunguna sa mga ninuno ng dalawang paksayon. Bukod dito, tila ang labanan ng martial arts sa sinaunang immortal na mundo ng espiritu ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng dalawang master, ngunit magkakaroon din ng isang auxiliary na pahayag. Mukhang magkakaroon ng logistical supplies kapag magkaharap ang dalawang hukbo. Hindi maiwasan ni Ye Fan na maalala ang sinabi ni Emperor Juntian. Sa panahon ng digmaan sa pagitan ng langit at ng tao noong sinaunang panahon, itinayo ng mga master ng angkan ng Xuanming ang mahusay na pagbuo ng 28 konstelasyon ng langit. Tila nasundan ito ng sinaunang daigdig ng engkanto. Sa tradisyong ito, ang mga labanan ay dapat i-deploy. Maaaring dahil din sa pangangailangang iset up ng maaga ang porma sayon. Kung masyadong magkalayo ang Eastern Emperor Sect at Northern Profound Sect, natural na mawawalan sila ng bentahe sa pakikipagkompetensya para sa mga sagradong relic. Nag-alinlangan si Ye Fan at nagtanong, Sect Master, tanga si Xing Chen, hindi alam kung ano ang sagradong bagay. Ang tanong na ito, hindi ko alam kung paano ka sasagutin. Umiling si Han Hui at sinabing, ang sagradong bagay ay palaging kapag ipinanganak ka, magkakaroon ng iba't ibang hitsura. Sa pagkakataong ito, ang espiritual na enerhiya sa lawa sa Hanggayo Island ay tumaas ng gusto, na malinaw na tanda ng mga sagradong bagay. Ang mga sagradong bagay na ito ay karaniwang mga sandatang mahika na iniwan ng mga makapangyarihang tao noong sinaunang panahon, at ang ilan ay ginawa ng langit at lupa. Ang espiritual na material. Ang banal na relic ay inilibing ng malalim sa ilalim ng lupa pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ngunit habang ang aura ay patuloy na nagtitipon, palaging may ilang muling paglitaw. Mula nang lumitaw ang sinaunang daigdig ng engkanto espirito, nagkaroon ng dalawang banal na labi. Ang unang banal na labi ay ang unyuan gold ingot ng Daos Tianbao. Kung hindi dahil sa pamana ng may-ari ng gintong ingot, ang Daos Tianbao ay hindi napupunta mula sa isang ordinaryong Earth Spirit Cultivator hanggang sa unang cultivator sa sinaunang mundo ng engkanto, at isang mahabang buhay. Itinatag din ng ninuno ang negosyong Tianbao. Para naman sa ikalawang sagradong bagay, iyon ay ang Wenstem Divine Jujube, na nakuha ng ninuno ni Feng Linhai Chilian 70,000 taon na ang nakalilipas. Matapos kunin si Wen Zhengzhao, hindi siya sinalakay ng nakakagambalang mga kaisipan at mga demonyo, at ang kanyang paglilinang ay bumuti ng mabilis, at siya ang naging ninuno na may pinakamaraming pagkakataon na makapasok sa kaharian ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu. Hindi mapigilan ni Ye Fan na makaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Pambihira talaga ang sagradong bagay, hindi nakakapagtaka kahit ang mga ninuno ng mahabang buhay na kaharian ay kailangang lumabas at agawin ito. Guro, kailan ipanganganak ang sagradong bagay? Tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Han Hui na may mahigpit na ekspresyon, mula sa pananaw ng aura na naglalabas mula sa Hanggayo Island, dapat itong maging posible sa loob ng 10 araw na ito, maaga o huli. Ito ay isang kritikal na panahon. Sa 3 araw na ito, ang lahat ng mga alagad na maghahanda para sa labanan ay pupunta doon. Kung ayaw mo, ayos lang. Kumunot ang noo ni Leng Dunlin at sinabing, Xing Chen, dati ka lang mababa sa cultivation, natatakot akong pumunta ka. Walang silbi, kaya hindi kita binitawan. Ngunit dahil ang iyong lakas ay higit na nakahihigit sa karamihan ng mga disipulo, bilang mga inapo ng ating pamilya Leng, natural na kailangan nating manindigan para sa isang mahalagang bagay at hindi maaaring umatras mula sa likuran. Nakita ni Ye Fan na sinasamantala ito ng matanda. Sa pagkakataong ito, bigyan siya ng pagpapalakas ng prestihiyo at itatag ang prestihiyo ng tagapagmana ng pamilya Leng. Gayunpaman, walang pakialam si Ye Fan dito, ngunit gusto niyang makita kung ano ang banal na relic na lumilitaw sa pagkakataong ito. Umaasa si Ye Fan na maaari niyang tingnan kung ito ba ay isang kayamanan ng langit at lupa na maaaring lubos na magpapataas ng lakas ng isang tao, o isang uri ng mahiwagang sandata na nakakagulat. Sa mundo ng mundo. Kung gayon, kung ang sagradong bagay ay talagang isang makapangyarihang bagay, kailangan niyang mag-ingat. Siyempre, kung magkakaroon siya ng pagkakataong sakupin ito, mas mabuti. Sinabi ni Ye Fan, si Xing Chen, bilang isang inapo ng pamilya Leng, ay dapat pumunta doon. Mabuti.
Ito ang inapo ng malamig na pamilya. Bumalik ka at maghanda, at kapag umalis ka, natural na magpapadala ka ng isang tao upang ipaalam sa iyo. Napangiti si Leng Dunglin ng may kasiyahan. Pagkatapos magretiro ni Ye Fan, lumipad si Yu Jian pabalik sa Xingzufeng. Mukhang hindi maganda ang plano niyang inumin ang Foundation Establishment Pill at mabilis na makawala. Hindi pa rin siya mapakali nang makita ang sagradong bagay na ito. Pagkarating sa Xingzupik, nalaman ni Ye Fan na wala sa bahay si Nayan Rujiao. Hinanap niya ang paligid at wala siyang nakitang palatandaan ng babae, ngunit nakita niyang may sulat sa mesa sa bulwagan. Ikaw Fan. Kinuha ito at tinignan, at biglang nanlamig ang mukha niya. Nasa Sanyuan Mountain si Nayan Rujiao. Ikaw lang ang pinapayagang pumuntang mag-isa. Kung matagal kang walang nakikitang tao, o may nakita kang darating, patayin mo siya. Iniisip na may kumidnap kay Nayan Rujiao. Ito ay malinaw na isang bitag, ang paghiling sa kanya na iligtas ang babae ay tiyak na isang ambush. Malamang na ang taong nagpadala ng killer para kabkuban si Leng Shengchen ang gumawa nito noong huling pagkakataon. Hindi kailanman pumunta si Ye Fan para mag-imbestiga, na nag-utos na hayaan si Leng Shengchen na pumunta hanggang sa Swordcasting Division. Dahil sa orihinal na plano niyang umalis sa loob ng ilang araw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan na hindi palalampasan ng mamamatay tao si Nayan Rujiao. Ang Sanyuan Mountain na ito, mula sa mapa, ay malayo mula sa Hanguang Gate. Kung igalaw mo ang iyong kamay, tiyak na hindi malalaman ng mga tao sa gate. Kung pupunta ako, hindi ko alam kung anong uri ng mga bitag ang makakaharap ko, maaaring mapanganib ito. Hindi ko tunay na asawa si Nayan Rujiao, gusto ko bang makipagsapalaran para sa kanya? Saglit na nag-alinlangan si Ye Fan, ngunit ang magandang mukha ni Nayan Rujiao ay lumitaw sa kanyang isipan, at ang mga mata ng babae na puno ng pagmamahal, attachment, at relief ay tila nasa harapan ko. Bitik. Sinampal ni Ye Fan ang sarili at nakatulog. Bagamat wala siyang ginawa, para sa isang konserbatibong babae tulad ni Nayan Rujiao, masisira niyan ang kanyang pagiging inosente. Kahit pekeng asawa ka, hindi mo maibilang ang mukha mo at hindi mo siya makilala. I'm sorry enough to Miss Rujiao, nagsinungaling ako sa kawawang babaeng ito, kung wala akong pakialam sa buhay o kamatayan niya, tao pa rin ako. Hindi na nagdalawang isip si Ye Fan, direktang lumipad si Yu Jian sa Sanyuan Mountain. Makalipas ang halos isang oras, isang tiwangwang na bulubundukin ang lumitaw sa harapan. Pagkatapos maghanap ni Ye Fan, nakahanap agad siya ng lugar na may tatlong hininga. Pagkahulog sa isang grupo ng mga bato, nakita kaagad ni Ye Fan na mayroong dalawang lalaki at isang babae, mga lalaking nakasuot ng kulay abong damit at nakamaskara, na naghihintay doon. Leng Shengchen, matapang kang pumuntang mag-isa, ngini siya ng isang lalaki na may magaspang na tunog. Lumingon si Ye Fan at nalaman na walang ibang tao, nasaan ang aking ginang. Huwag magmadali, maganda ang lagay ni Fairy Rujiao, ngunit nabalitaan ko na malaki na ang pag-unlad mo ngayon, hindi kami nangangahas na makipagsapalaran upang makita mo siya, sabi ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Ye Fan. Humph, naglabas ng posos at foot cuff ang babae, at sinabing, isuot mo ito, at ipakikita namin sa iyo ang iyong asawa. Pagkasabi niyan, inihagis ng babaeng cultivator ang dalawang mabibigat na posos at tanikala sa harap ni Ye Fan. Nakinig si Ye Fan sa tunog ng mga posos na ito na nahuhulog sa lupa, at ito ay napakabigat. Pagkatapos kunin ito, nakita niya na ang metal na material ay medyo pambihira. Sa tingin mo, ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang sa akin? Tanong ni Ye Fan. Haha. Maaari mong isuot ito kung hindi ka naniniwala, biro ng babaeng magsasaka. Kabanata 1540 ikaw ang bahala. 1540. Alam ni Ye Fan na kung hindi niya susundin ang kanilang kahilingan, malamang na hindi niya makikita si Nayan Rujiao. Dahil ang mga taong ito ay nang-ahas na salakayin ng Hangguang Menlengja, nangangahulugan ito na sila ay mga desperado. Walang pakialam si Ye Fan, inilagay niya ang posos at ankle cuff sa kanyang sarili, at pagkatapos ay hinayla ng malakas, ngunit talagang nalaman niyang hindi niya ito maalis. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya, ito ay isang kadena na bakal na gawa sa sinaunang meteorite na bakal. Ito ay napino ng 5 beses, at ito ay may pagpapala ng isang solidong pormasayon ng espiritu. Kahit na ikaw ang ninuno ng mahabang buhay na kaharian, kung walang panlabas na puwersa, hindi mo ito magagawa sa maikling panahon. Lumaya ka. Higit pa rito, ikaw ay walang iba kundi isang base building cultivator na may malupit na puwersa. Naiinis na sabi ng lalaking may magaspang na boses. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, mukhang alam na alam ninyo ang sitwasyon ko. Pwede ba ninyo akong makita si Jillian ngayon? Kumbaga yang. Si Master Leng ay mahilig pa rin sa isang tao, haha, nakakapagpasaya sa iyo. Ang monghe ay naghagis ng tila isang maliit na tableta sa hangin, at isang ulap ng pulang usok ang sumabog. Hindi nagtagal, mula sa isa pang burol sa di kalayuan, dinala ng isang lalaki si Nayan Rujiao, na nakagapos ng lubad. Ang lalaking ito ay isang condensed wind. Shengchen, infatuation ka talaga, nakangiting sabi ni Ning Feng, ngunit may malungkot na tingin sa kanyang ngiti. Asawa, nakatali ang mga kamay at paa ni Nayan Rujiao.
Nang makita ang hitsura ni Ye Fan, hindi niya napigil ang maiyak, puno ng pagkabalisa. Ngunit siya ay tila nanghihina at nanghihina na hindi siya makatayo, at napaupo na lamang sa lupa. Bagamat napansin na ni Ye Fan na ang condensed wind na ito ay medyo kakaiba, hindi niya inaasahan na ang taong ito ang utak sa likod ng mga eksena. Jiao, kumusta ka? Pinainom ka ba niya ng anumang lason? Tanong ni Ye Fan na may pag-aalala. Malungkot na sinabi ni Nayan Rujao, okay lang ako sa aking asawa. Ngunit napilitan akong uminom ng cartilage pill, dahil sa desperasyon, at gagaling ito sa loob ng ilang oras. Ngumiti si Ning Fungsi at sinabing, huwag kang mag-alala, kaawa-awa kong kapatid, wala ka. Nahawakan ko lang ang aking nakababatang kapatid, ano ang silbi nito? Pamumuo ng hangin. Ikaw, walang hiya ka, marumi. Nayan nang marinig ito ni Jiao, namutla ang kanyang mukha at nataranta. Para sa kanya, ito ay isang hindi maisip na larawan ng purgatorio. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila at sinabi, nagtataka pa rin ako, paanong madaling makidnap si Jiao, at walang bakas ng away sa bahay. Lumalabas na ang magaling mong kapatid ang direktang kumuha sa kanya, gaya ng inaasahan. Mahirap mag-ingat sa mga magnanakaw. Malungkot na sinabi ni Nayan Rujao na may luha sa kanyang mga mata, asawa. Dahil lahat ito sa babae na naniwala sa kanya. Sinabi niya na ang aking asawa ay pupunta sa Hanlu City upang bumili ng ilang mga bagay at pupunta sa Hanggayo Island. Sinabi niya na ang aking asawa ay masyadong abala at nais siyang magpasa ng isang mensahe, hayaan ang babae na pumunta at tingnan, at ang babae ay lumabas kasama niya ng hindi nag-iisip. Sino ang mag-aasam na ang mga magnanakaw na ito ay biglang papatayin sa gitna ng kalsada, at ang babae ay walang kapantay para sa kanila? Ang babae ang pumatay sa asawa. This how can I blame you, Jillian? It's okay, there is me. Sabi ni Ye Fan na may banayad ng ngiti, nang makitang ligtas at maayos ang babae, mas gamaan ang pakiramdam niya. May bakas ng galit sa mga mata ni Ningfeng, Leng Xingchen. Nakakatawa ka pa. Hindi ka ba natatakot? Hinawakan ni Ye Fan ang mabibigat na kadena sa kanyang kamay at sinabing, ganito na, natatakot akong magkakaroon ng ano ang silbi. Ngunit talagang gusto kong malaman. Inayos ako na pumunta sa dibisyon ng paghahagis ng espada, at nagpadala ng 4 na mamamatay tao upang kabkuban ako. Baka ikaw rin. Sure enough. Ang 4 na iyan ay pinatay mo. Napabuntong hininga si Ningfeng. Blonde ka ang tingin ni Nayan Rujao, ano? Asawa. Anong nangyayari? Nagkibit balikat si Ye Fan, sa totoo lang, pabalik mula sa sword casting division noong araw na iyon, may 4 na mamamatay tao na nakabalat kay bilang Feng Linhai. Mga tao, gusto nila akong salakayin, ngunit hindi ko sila kalaban, pinatay ko sila. Nagtataka ako, sino ang magiging utak sa likod ng mga eksena? Kung mamatay ako, sino ang makikinabang? Bagamat nagdududa ako sa iyong matuwid na kapatid, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ka makapaghintay na tumalon sa iyong sarili. Dapat matagal ka nang namatay. Sinabi ni Ningfeng na may walang awa na ekspresyon, ikaw bastard. Maging sayang at mamatay sa labas. Ang lahat ng ito ay isang perpektong plano, ngunit kailangan mo pa ring bumalik na buhay. Sa pintuan, isabotahe ang aming malaking plano. Ngayon, lulutasin kita gamit ang sarili kong mga kamay, at hinding-hindi kita bibigyan ng pagkakataong makatakas. Kami. Kanino ka pinaglilingkuran? Dahil nagpapanggap kang Feng Linhai, tiyak na hindi ito Feng Linhai. Ang mga taga-Linhai. Sinusubukan mo bang gamitin ang aking kamatayan upang pukawin ang higit pang mga salungatan sa pagitan ni Feng Linhai at Han Guangmen? Para kanino ito? Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, sa pagkakataong ito, tila hindi ito simple. Mamamatay ka na, kaya huwag ka nang magtanong. Ngumisi si Ningfeng at naglabas ng lumilipad na espada, tumayo ka dyan, huwag mong subukang tumakbo, kung mamatay ka, mabubuhay si Nayan Rujao. Kung tumakas ka, papatayin ko si Nayan Rujao. Huwag kalimutan, na may suot na mga kadena, hindi mo kami malalampasan. Mamatay ka ng 1 o 2, piliin mo. Nabulunan si Nayan Rujao at umiling, Ning Rujao Feng. Kapatid na Ningfeng. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong patayin ang aking asawa. Ikaw ang kanyang matuwid na kapatid. Nakita mo siyang lumaki, at iginagalang kanya ng husto. Paano mo siya mapapatay? Manahimik ka. Namula si Ningfeng at umungal. Inampon nila ako sa pamilya Leng, hindi dahil sa kakapusan ng tao at kaunting gawain. Mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na mayroon siya, ang atensyon na natanggap niya, paano ko maihahambing sa kanya? Anong klaseng lahi ako ng pamilya Leng? Kailan? Siya ang unang henyo ng Hanguang sect, wala iyon, ngunit malinaw na wala siyang pag-asa na makaugnay kay Dan, kaya bakit siya binigyan ng napakaraming malalaking bato? Dan. Ginamit din niya ang Leng Yujian. Malinaw na ako ang may pinakamaraming pagkakataon na hubugin ang diwa ng pamilya Leng, ngunit maaari lang akong pretuhin tulad ng ibang mga panloob na disipulo. Si Leng Yu at Mo Xinjie, hindi nila ako tinuring na anak. Medyo bumuti si Leng Xingchen, at pagkatapos mag-practice ng brute force, sobrang nasasabik siya. Kahit anong gawin ko, hindi nila ito seseryosohin. At ikaw, Miss Ru Jiao.
Isang basura, bakit mo siya sinusundan ng matigas ang ulo? Baliw ba kayong lahat? Sa tingin ko, ikaw ang baliw. Paanong hindi maganda ang pakikitungo ng pamilyang Leng sa iyo, baliwalain ang kabaitan ng pagiging magulang, at hindi sila magugustuhan dahil hindi ito sapat para sa iyo? Hehe, nakakalungkot, katawa-tawa. Umiling si Yefan, namamatay para sa pera ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain, at ang mga pagnanasa ng tao, kapag hindi napigilan, ay natural na magkakaroon ng ganitong baluktot na personalidad. Ang tama at mali ay talagang walang kahulugan. Sa mundo ng malamig na hangin, si Leng Jia ang nagsisisi sa kanya, walang dahilan para sabihin si Nayan Rujiao. Ang magagandang mga mata ni ay napuno rin ng galit, at sinabi niya ng may matuwid na galit, nakakaindak na hangin. Kahit na ang aking asawa ay manatili sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon sa buong buhay niya, hindi bababa sa hindi niya ipagkanulo ang sekta. Ginagawa mo ang gayong kasuklam-suklam na mga bagay para sa iyong sariling makasariling pagnanasa, at hindi ka karapat-dapat na ikumpara sa aking asawa. At low-key na tao lang ang asawa ko, mas magaling siya sa iyo. Kung hindi ka naniniwala, kalasin mo siya sa mga tanikala. Isang patas na laban. Tumahimik ka. Ang katalinuhan ay bahagi rin ng lakas. Bahala siya, umaasa lang sa brute force, pinususan ko lang siya, anong magagawa niya sa akin? Ngumisi si Condensing Fang, ngayon, sasabihin ko sa iyo sa harap mo, sa harap ng mabahong brat na ito. Kahit gaano kalakas ang katawan mo. Ang ganitong uri ng crudo at mababang antas na paglilinang ay ganap na walang kabuluhan. Nasa kanya ako ngayon, butas-butas, hayaan siyang duguan habang pinapanood kaming masaya. Hehe, after. Sinabi iyon, direktang dinala ni Ning Feng ang kanyang tunay na diwa, at ang lumilipad na espada sa kanyang kamay ay nakatutok sa tiyan ni Yefan, biglang pumutok. Lumilipad sa hangin. Huwag. Sa. Hysterical na kawalan ng pag-asa ni Nayan Rujiao, nang ang lumilipad na espada ay lumapit sa halos 1 metro sa harap ni Yefan, bigla itong tumigil. Ang espada ay tila hinayla ng hindi maipaliwanag na puwersa, nanginginig sa hangin, umaasenso ang bilis ay abnormal na mabagal. Ito. Anong nangyayari? Nagpakita ng pagtataka ang malamig na hangin, na patuloy na hinihimok ang kanyang talino sa espada. Nagtinginan din ang dalawang lalaki at isang babae sa likod na nagtataka. Nakatitig din si Nayan Rujiao sa eksenang ito, na may luha sa kanyang mga mata, labis siyang naguguluhan. Si Yefan, na nakaposos at nakagapos ang kanyang mga paa, ay tumingin kay Neng Feng na may blankong ekspresyon. Dahil sa iyo, nakarapat-dapat ka ring gumamit ng espada sa harap ko. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.